share and subscribe. My Master. Kabanata 671 hanggang 680. Nang makitang hindi siya mahanap ng mga itim at puti na puppet sa labas, binawi din niyang Yiyo ang kanyang espiritual na kamalayan pagkatapos tumayo muli sa gilid ng altar. Ang pinsala sa kanyang puwitan ay hindi nagtagal ay nakabawi tulad ng dati sa ilalim ng pagkukumpuni ng tubig ng buhay, ngunit ito ay isang kahihiyan para kay Yang. Hindi ko akalain na isang araw ay mapipilitan ako sa ganoong gulo ng dalawang walang malay na puppet, at binaril ako sa puwitan. Medyo nakakahiya isipin. Hindi ako naniniwala na hindi ko kayang harapin ang dalawang puppet. Maaari bang malagutan ng hininga ang isang buhay na tao sa pamamagitan ng isang patay na bagay? Pagkatapos bamulong, nagsimulang mag-isip ng paraan si Yang Yiyo. May kahinaan ba ang puppet ng matanda? Alam ni Yang Yiyo na ang kanyang amo ay nasa ibang lugar sa Chenkun Pot. Kahit na hindi niya siya nakikita, ang master at apprentice ay maaaring makipag-usap sa Chenkun Pot bilang isang medium. Sabi nga sa kasabihan, the old man is still the best, and asking the old man is definitely right. Hehe, ang mabahong bata mo lang naalala na magtanong tungkol sa kahinaan ng puppet ngayon. Natuto ka pala sa mga pagkakamali mo. Hindi masama, haha, tumawa ng maluwang si Yun Changxi. Ikaw na matanda, muntik na akong mawala ng buhay, tapos tumatawa ka pa. Galit na galit si Yang Yiyo. Ano pa ba? Papaiyakin mo ba ang amo mo? Ikaw. Okay, hindi na kita aasarin. Ngayon sasabihin ko sa iyo. Ang kahinaan ng puppet ay talagang kitang-kita. Ito ang nakasulat sa dibdib. May inscription na porma sayon sa dibdib ng puppet, na siyang lugar din kung saan nakaimbak ang mga spirit stone. Hanggat tinatamaan mo ang puso ng puppet, ang enerhiya ng puppet ay karaniwang ilalabas, at pagkatapos ito ay magiging iyo. Ito ay isang puppet. Kahit tao man o puppet, kailangan mo muna silang sugpuin. Malapit nang maubusan ang enerhiya ng puppet inscription formation. Kung hindi mo kaya, umuwi ka na at magsaka. Ikaw na matanda, minamaliit mo ako. Maghintay at tingnan. Si Yang Yiyo ay labis na nalungkot nang marinig ang mga salita ng paghamak at paghamak mula sa kanyang Panginoon. Alam niyang sinabi ng matanda ang kahinaan ng puppet. Kung hindi pa rin niya kinaya, sayang siya. Bagamat alam niya ang kahinaan ng puppet, hindi naging madali ang paglapit sa kanya. Ito ang oras upang subukan ang kanyang lakas. Gaano man siya nagtago sa Chenkun Pot, ito ay isang malaking kalamangan para kay Yang Yiyan. Maaari siyang maglunsad ng isang biglaang pag-atake. Kung nahawakan niya ito ng mabuti, maaari niyang ibaba ang isa sa mga puppet sa isang iglap. Pagkatapos ng nakaraang laban, naniniwala akong naubos na ang lakas ng dalawang puppet, at hindi maiwasang manghina ang kanilang lakas. Ngayon na ang kanyang pagkakataon. Habang nakikipagtalo sa kanyang amo, binabawi rin ni Yang Yiyan ang kanyang mana. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang peak mental state para matugunan ang susunod na labanan. Para sa mga bagay tulad ng sneak attacks, maaari mo lang itong gamitin ng isang beses sa pamamagitan ng sorpresa, at higit sa lahat ay maaari mo lamang sugpuin ang isang puppet. Ang pagkakataon ay napakabihirang, kaya't si Yang Yiyan ay hindi nang ahas na maging pabaya. Ang pinsala ay naibalik sa pamamagitan ng tubig ng buhay, at ang natupok na tunay na chi, direktang nilamon ni Yang Yiyan ang isang espiritual na pitch. Kahit na ang pagkuha ng isang espiritual na pitch ngayon ay may maliit na epekto sa pagpapabuti ng paglilinang, ito ay maihahambing sa isang superior elixir para sa muling pagdaragdag ng natupok na totoong chi. Pagkatapos kumuha ng espiritual na pitch, ang totoong chi na natupok noon ay mabilis na napunan, at ang mental na kalagayan ay naibalik sa kanyang pinakamataas. Pagkatapos ay naghanda si Yang Yiyan na sumugod palabas. Ang Dragon Slaying Sword ay lumitaw sa kanyang kaliwang kamay. Ang kanyang tunay na chi ay itinulak sa sukdulan, at ang Xuanhuang Sword chi ay pinakilos din. Ang Handbone supernatural power ng kanyang kanang kamay ay maaaring gamitin anumang oras. Sa pagkakataong ito, hindi niya hiniling na itumba ang magkabilang puppet. Isa lang sa kanila ang gusto niyang itumba. Ang natitira ay hindi magiging problema kahit na siya ay lumaban ng direkta. Pagkatapos magimbak at maghanda, ginalaw ni Yang Yiyan ang kanyang isip, at sa susunod na sandali ay nagmamadali siyang lumabas sa palayok ng Chenkun. Pagpili ng mga bituin, paghuli sa buwan, pagnanakaw ng kalangitan. Ang tatlong handbone supernatural powers ay napunta sa Black Armored Puppet Man, at kasabay nito, ang kaliwang kamay ay tumusok sa dibdib ng Black Armored Puppet gamit ang isang espada. Ang kanyang pinaandar din ng mga paa ang paggalaw ng katawan na supernatural na kapangyarihan ng kasanayang, malapit sa mundo. Sa ilalim ng palihim na pag-atake, ang puppet na lalaki ay walang malay pagkatapos ng lahat, at ang kanyang reaksyon ay mas mabagal.
Sa bilis na bentahe ni Yang Yian, para bang isang bugzo ng suntok ang pagsilbihan ng master. Nang ang Black Armored Puppet ay bumalik sa kanyang katinuan at counterattack, ang Free Strike Supernatural Power Hand ni Yang Yian at isang espada ay nakarating na sa puso ng Black Armored Puppet na lalaki. Boom boom boom, hinampas ng kamay ng Free Strike Magic Power ang Puppey na may itim na armored, na gumawa ng mapurol na tunog. Bang, tumama rin ang Dragon Slaying Sword, at nakita ni Yang Yiyo ang inscription sa dibdib ng Puppey na may itim na armored na lumabo kaagad. Alam niyang tapos na ang Black Armored Puppet nang ngumiti siya. Sa oras na ito, naramdaman niya ang malakas na hangin sa likuran niya. Sa oras na ito, alam niyang paparating na ang pag-atake ng White Armored Puppet. Iginalaw niya ang kanyang mga paa at agad na umiwas ng 3 metro ang layo mula sa altar. Sa pagkakataong ito, pinaghandaan niya ng husto, kaya paano siya mabaril. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Nagsimula siyang magkalkula mula sa Chen Kun Pot, at hanggang ngayon ay kinakabahan si Yang Yiyo. Naturally, ang oras ng pag-atake ng puting nakabaluti na Puppey ay isinasaalang-alang, at hindi siya magdaranas ng parehong pagkawala sa pangalawang pagkakataon. Matapos makaiwas ng 3 metro ang layo mula sa altar, huminto si Yang Yiyo. Sa oras na ito, nakita niyang huminto ang puting nakabaluti na Puppey at hindi na umalis sa altar. Alam ni Yang Yiyo na kung ang White Armored Puppet ay kontrolado ng isang tao sa sandaling ito, tiyak na lilipad ito pababa mula sa altar para habulin siya. Sa kabutihang palad, ang Puppey ay nasa paligid na kung sino ang nakakaalam kung gaano karaming taon, at matagal na itong nawala sa kontrol ng kanyang amo. Sa karamihan, mayroon itong nakapirming lakas na bantayan ng altar at hindi pinahintulutang umalis sa altar ng mahigit 3 metro ang layo. Sa sandaling ito, ang itim na nakabaluti na Puppey ay parang robot na walang kuryente. Matapos niyang saksakin ito ng espada sa dibdib, naubos na nito ang natitirang lakas. Ngayon ito ay ganap na hindi gumagalaw at matagumpay na napigilan. Sa pagtingin sa puting nakabaluti na Puppey na bumalik sa altar at tumayo sa orihinal nitong posisyon, tumawa si Yang Yiyo. Ang natitira ay madaling harapin, at marami pa ring mga paghihigpit. Kahit na naruroon ang nascent soul ni Zhao Yu, may kumpiyansa siyang ubusin ito hanggang mamatay. Huminga ng malalim, naghanda si Yang Yiyo na harapin ang puting nakabaluti na Puppey. Sa pagkakataong ito ay handa na siyang harapin ito ng direkta, at labanan ng puting nakabaluti na Puppey. Anyway, halos hindi niya nakaya ang pag-atake ng White Armored Puppet. Uubusan ng White Armor Puppet ang natitirang enerhiya nito dahil sa paulit-ulit na malalakas na pag-atake, at naniniwala si Yang Yiyan na siya pa rin ang huling tatawa. Bukod, nasa kanya ang Sun Moon Universe Armor, para makatiis siya ng ilang hit. Matapos igalaw ang kanyang katawan, itinaas ni Yang Yiyan ang Dragon Slaying Sword at nilaslas ito sa White Armor Puppet. Nang humakbang siya sa loob ng 3 metro, talagang sinaksak siya ng White Armor Puppet ng baril. Boom! Ang baril at espada ay nagbanggaan at sumabog, at malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ang pumutok sa pagitan ng dalawa. Namamanhid ang braso ni Yang Yiyan, at mabilis siyang umatras ng 3 metro ang layo mula sa backstage pagkatapos ng paghaharap. Ang kanyang braso ay manhid at ang kanyang tunay na enerhiya ay umiikot, ngunit si Yang Yiyan ay nagawang labanan ang pag-atake ng White Armor Puppet, at ang nakapagpasaya sa kanya ay na kung ikukumpara sa dati, ang lakas ng White Armor Puppet. Sa unang pagkakataon na lumaban siya sa White Armor Puppet, bukod pa sa pamamanhid ng kanyang braso, nabali ang kanyang mga buko, at bumubulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang dugo at chi ay hindi matatag. Sa pagkakataong ito, braso lang niya ang namamanhid at magulo ang tunay niyang sigla. Pagkatapos ng isang tagumpay, ang pangalawang pagkakataon ay tiyak na magiging mas madali. Matapos patakbuhin ang pamamaraan upang ayusin ang kanyang tunay na chi, naglunsad si Yang Yiyo ng pangalawang pag-atake. Bang! Sa pagkakataong ito nang siya ay umatras, naramdaman na lamang ni Yang Yiyo na ang kanyang braso ay namamanhid, ang kanyang tunay na chi ay hindi na magulo, at ang kapangyarihan ng puting nakabaluti na puppet ay humina muli. Sa ikatlong pagkakataon, si Yang Yiyo at ang White Armored Puppet ay pantay na pinagtugma. Ang pang-apat na pag-atake, siya ang nasa itaas. Sa ikalimang pag-atake, pinatumba ni Yang Yiyo ang puting nakabaluti na Puppey mula sa altar. Sa oras na ito, ngumiti si Yang Yiyo. Ang inscription sa puso ng White Armored Puppet ay lumabo ng gusto, ngunit hindi siya tumigil sandali at kumain ng isang espiritual na pitch upang mapunan ang kanyang tunay na chi. Sa 5 head-on collisions, hindi lang niya ginamit ang Dragon Slaying Sword, ngunit ginamit din niya ang Right Hand Bone Supernatural Power at ang Body Method ng malapit na distansya sa dulo ng mundo para gumanap sa isa't isa, at ang tunay na pagkonsumo ng chi sa kanyang katawan ay napakaganda rin. Anyway, natalo na ang White Armored Puppet, at hindi siya nagmamadali.
Una niyang pinunan ang kanyang sarili ng espiritual na mga may likotan at totoong chi. Sa oras na ito, si Yang Yiu ay lihim na nagpasalamat sa kayamanan ng espiritual na peach sa Chenkon Pot. Ang espiritual na enerhiyang nakapaloob dito ay napakadalisay. Ito ay halos hindi na kailangang sadyang pinuhin. Maaari itong mabilis na mabago sa totoong chi sa panahon. Ang tunay na chi na nilalaman ng isang malaking espiritual na peach ay sapat na. Makalipas ang kalahating oras, ang espiritual na peach ay napino at ang tunay na chi ay naibalik sa pagiging perpekto. Binuksan ni Yang Yiu ang kanyang mga mata, at ang kanyang kinang ay sumambulat. Tumayo siya at inilunsad ang pang-anim na pag-atake sa puppet na nakabaluti na puti. Boom! Ang white armored puppet, na hindi kapantay ni Yang Yiu, ay lumipad pabalik pagkatapos ng ika-anim na banggaan kay Yang Yiu, at lumapag ng mahigit 10 metro ang layo mula sa bulwagan. Bumagsak ito sa lupa at hindi na muling bumangon. Alam ni Yang Yiu na ang puting nakabaluti na puppet ay naubusan ng enerhiya. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya, at lumipat siya upang suriin. Tiyak na, ang mga inscription sa mga dibdib ng puting nakabaluti na puppet at ang itim na nakabaluti na puppet ay walang kinang, na siyang pagpapakita ng pagkaubos ng enerhiya sa puppet. Hindi talaga madali ang binti ni Lola. Ungol ni Yang Yiu habang pinagmamasdan ng puting armored puppet na pinupunasan ang kanyang pawis. Kabanata 672, si Daoer ay may kung ano sa kanyang tiyan. Sa oras na ito, ang mga salita ni Master Yun Changxi ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, huwag kang tumayo dyan, lagyan ng marka ng iyong kaluluwa ang mga inscription sa dibdib ng dalawang puppet, at makokontrol mo ang mga puppet. Naisip ito ni Yang Yian at totoo nga. Siya ay nagtrabaho ng husto at pagod hindi lamang dahil pinigilan siya ng mga itim at puting puppet na makipag-ugnayan kay Daoer, kundi dahil din sa sinabi ng matanda na maaari niyang gamitin ang dalawang puppet na ito bilang mga clone. Anyway, marami siyang espiritual na bato. Ngayon ay mainam na ilagay ang marka ng kanyang kaluluwa sa mga itim at puting puppet. Masyadong kakaiba ang lugar na ito, at may kabaong. Sino ang nakakaalam kung magkakaroon ng anumang mga gamo-gamo? Ang pagkakaroon ng dalawang puppet sa paligid ay maaaring maging mas komportable sa kanya. Sa patnubay ng matanda, mabilis na inilagay ni Yang Yian ang bakas ng kanyang kaluluwa sa inscription sa dibdib ng puting nakabaluti na puppet. Biglang lumiwanag ang komplikadong mga inscription at pagkatapos ay lumabo, ngunit nabigla si Yang Yian. Bigla niyang nakita na parang may dagdag na pares ng mata at katawan. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba, ngunit naunawaan din niya ang layunin ng puting nakabaluti na puppet sa isang iglap. Halos kapareho ito ng sinabi ni Master. Matapos maiwan ang marka ng kanyang kaluluwa sa puppet na nakasuot ng puti, pakiramdam niya ay mayroon siyang ibang sarili. Ang inscription sa puppet ay ang ubod ng paraan ng puppet. Isa rin itong maliit na storage space, na espesyal na ginamit para mag-imbak ng mga spirit stone at power drive. Napakahiwaga noon. Sa kasamaang palad, si Yang Yian ay mababaw sa Taoismo at hindi ito maintindihan. Ngunit para sa kanya, ito ay sapat na upang malaman kung paano gamitin ang puppet. Ayon sa Master, mas mataas ang antas ng Spirit Stone sa puppet, mas malaki ang kapangyarihan. Ang 5 inscription ay kumakatawan sa kakayahang mag-imbak ng 5 espiritong bato. Si Yang Yian ay mayroon pa ring daan-daang dekalidad na mga Spirit Stone sa kanyang katawan, na sapat na sa ilang sandali. Gamit ang kanyang kamay, kumuha siya ng 5 dekalidad na espiritong bato at inilagay sa dibdib ng puting nakabaluti na puppet. Ang marka ng kaluluwa ay gumalaw at hinihigop ang 5 espiritong bato sa katawan. Sa susunod na sandali, ang 5 mga inscription sa dibdib ng puting nakabaluti na puppet ay kumikinang na may nakasisilaw na puting liwanag, at ang bundok ay nawasak sa isang ritmo ng 3 paghinga. Gayunpaman, naramdaman ni Yang Yian ang malakas na aura na nagmumula sa white armored puppet, na eksaktong huling yugto ng Jindan, tulad ng sinabi ng kanyang amo, at ito ay nakasabay sa kanyang sariling cultivation realm. Sa isang pag-iisip, ang puting nakabaluti na puppet na nakahiga sa lupa ay tumayo. Ang lahat ay perpekto, ngunit ang tanging awa ay wala itong malayang kamalayan, kaya't kailangan niyang gambulin ang kanyang sarili upang kontrolin ito ng kanyang kaluluwa. Siyempre, maaari rin niyang bigyan ng puppet ng utos na salakayin ng isang tao, upang hindi ito makaatake sa lahat ng oras kung ang aura ay nakalock. Sa isang nasisiyahang ngiti, sinunod ni Yang Yian ang paraan ng paggawa ng kanyan at tinipon ang itim na nakabaluti na puppet sa kanyang katawan at tinurok ang marka ng kaluluwa. Sinubukan niyang kontrolin ang puti at itim na armored puppet sa isang isip at 3 bagay ng sabay-sabay. Hindi pa banggitin na para kay Yang Yian, kahit na siya ay may malakas na kaluluwa, nadama niya pa rin na siya ay walang kapangyarihan. Sa tansya niya, ang pagkukontrol sa 2 puppet sa parehong oras ay tatagal lamang ng 10 minuto.
Kung kaya niyang kontrolin ang isang pupi na mag-isa sa loob ng kalahating oras, masisiyahan si Yang Yian sa oras na ito. Ngayon ay mayroon na siyang dalawang pupi na clone mula sa manipis na hangin, at ang lakas ng kanilang paglilinang ay kapareho ng sa kanya, parehong nasa huling yugto ng Jindan. Ito ay isang 3-on-1 na sitwasyon, na nakakapreskong isipin. Bagamat ang dalawang pupi ay umabot na sa huling yugto ng Jindan mula sa antas ng Yuanying, lubos na nasisiyahan si Yang Yian. Sa mga salita ng kanyang Panginoon, ang mga puppet ay nag-imbak noon ng mga immortal na bato, at ngayon ay mayroon na silang mga espiritual na bato. Wala na sila sa iisang eroplano. Isang pagpapala ang magkaroon ng lakas ng huling yugto ng Jindan. Sa wakas, siya. Naiintindihan ng mga puppet. Pagkatapos ay naglakad si Yang Yian sa altar ng maayos at lumapit sa kabaong. Nadama niya na walang panganib sa madilim na batong kabaong, at pagkatapos ay inabot niya upang hawakan si Daor. Kung wala pa ang hininga ni Daor, si Yang Yian ay hindi nasabit sa dalawang puppet sa mahabang panahon, at hiniling niya sa matanda na iligtas si Daor. Sa nanginginig na mga kamay, sa wakas ay hinawakan niya si Daor. Mabilis na binuhat ni Yang Yian si Daor palayo sa altar at pumunta sa isang sulok ng bulwagan. Palagi niyang nararamdaman na punong-puno ng masasamang espiritu ang kabaong, kaya minabuti niyang lumayo. Siyang! Sigaw ni Yang Yian, ngunit hindi pa rin tumugon si Daor, na parabang nakatulog siya ng mahimbing. Siya! Naalala ang mga salita ni Jian Janfen, ang matandang immortal, at tila sinaksak niya si Daor ng isang uri ng yelong karayom na humahabol sa kaluluwa. Ngayon ay tila walang pinsala si Daor. Ang problema ay nasa kaluluwa. Ngunit ang problema sa kaluluwa ay talagang isang karaniwang tao para sa kanya, ngunit si Master Yun Changxi ay ang ninuno ng kaluluwa, kaya't iniligtas ni Yang Yian ang kanyang Panginoon at sinabi, "Matanda, tingnan mo, si Daor ay maaaring natama ng lumang walang kamatayang malamig na yelong karayom na humahabol sa kaluluwa ni Jian Janfen. Parang malakas. Wala akong magawa sa soul injury. Ito ay makapangyarihan sa kalokohan, ito ay isang pangunahing spell ng kaluluwa. Ilagay ang iyong kaliwang kamay sa ulo ni Daor at aayusin ko ito sa ilang minuto." Ang mga salita ni Yun Changxi ay puno ng paghamak para sa malamig na yelong karayom na humahabol sa kaluluwa ni Jian Janfen. Nang marinig ito ng matanda, nabuhayan ng loob si Yang Yian at mabilis na ipinatong ang kaliwang kamay sa ulo ni Daor. Sa sumunod na segundo, nakaramdam ng init ang pattern ng Chen Kun Pot sa kanyang kaliwang braso, at alam niyang kumilos ang master. Wala pang 3 minuto, sinabi ni Yun Changxi, "Okay, ito ay isang maliit na pandaraya. Kapag sumulong ka sa yugto ng Nascent Soul, tuturuan kita ng mga spelling na may kinalaman sa kaluluwa. Hindi ka makakapag-practice ngayon." Pagkatapos magsalita ng matanda, naramdaman ni Yang Yian na gumalaw si Daor. Siyang! Jije! Nagising si Daor, at nang tumangala siya at nakita si Yang Yiu, tumili siya ng puno ng hinaing at pananibik, puno ng luha ang malaki niyang bilog na mga mata, parang binubuli na bata, humiga siya ng mahigpit sa mga bisig ni Yang Yiu, mahigpit na nakahawak sa damit nito at tumitili. Bagamat hindi siya makapagsalita, naiintindihan ni Yang Yiu ang gustong ipahayag ni Daor. Sinasabi nito kay Yang Yiu na akala nito ay hindi na siya nito makikita, ngunit maraming masasamang tao ang humahabol dito, takot na takot ito, hinahanap nito si Yang Yiu kahit saan. Jije! Ang kahabag-habag na boses ni Daor ay nagpapula sa mga mata ni Yang Yiu, niyakap niya si Daor at sinabing, "Huwag kang matakot, kasalanan ko ang lahat, hindi kita naprotektahan ng mabuti, huwag kang mag-alala sa mga nang-aapi sa iyo, tiyak na dudurugin ko sila hanggang sa abo." Pagkaraan ng ilang sandali na aliwin si Daor, sa wakas ay kumalma ang maliit na lalaki. Pagkatapos ay kumuha si Yang Yian ng 3 peach para kay Daor. Dapat sabihin na siyang ay bahagyang kina Hao Dudu at Daor. Nagnakaw si Hao Dudu ng peach at muntik na siyang bugbugin ni Yang. Siya! Binigyan si Daor ng 3 peach nang hindi kumukurap, at idinagdag, "Kumain ka na kaagad, marami pa pagkatapos mong kumain." Siyempre, ito ay dahil din sa ginamit ni Yang Yian ang tubig ng buhay para magtanim ng mas maraming peach, kaya napakabigay niya. Gayunpaman, mas partial siya kay Daor kaysa kay Hao Dudu. Tumili. Kahit na si Daor ay lumaki na, siya ay bata pa rin, at si Yang Yian ay palaging tinatrato si Daor bilang isang bata. Sa masasarap na pagkain, agad na natuwa si Daor, at umiyak ng masayang 2 beses, at mabilis na kinuha ang peach sa kamay ni Yang Yian at nagsimulang kumain. Ngumiti si Yang Yian, "Hindi nagbago ang iyong kalikasan bilang isang mahilig sa pagkain." 3 espiritual na mga may lekoten ang nilamon nang hindi nag-iiwan ng anumang mga hukay ng peach sa bibig ni Daor. Sa orihinal, gusto ni Yang Yian na iluwan ni Daor ang mga peach pit, ngunit nawala ang mga ito sa isang kisap mata. Wala na ito, gayunpaman, hindi na niya kailangan ng mga spiritual peach tree ngayon. Tumili.
Pagkatapos kumain ni Dower, bigla siyang sumirit kay Yang Yian, at iminuwestra ang kanyang maliliit na paa upang hayaang ibuka ni Yang Yian ang kanyang mga kamay. Ngumiti si Yang Yian at ibinuka ang kanyang mga kamay at sinabi, talagang iniluwa mo ang mga peach pit para sa akin. Tumili. Sa oras na ito, si Dower ay sumigaw ng may pagmamalaki, at pagkatapos ay huminga ng malalim at ang kanyang tiyan ay biglang lumaki. Dinuraan niya ang palad ni Yang Yian. Sa susunod na sandali, isang piraso ng bato ang lumitaw sa kamay ni Yang Yian. Ano ito? Nanlaki ang mata ni Yang Yian. Hindi niya inaasahan na magluluwa si Dower ng bato, ngunit nakakita na siya ng ganitong uri ng bato noon. Ito ay isang pinagmulang bato. Pagkatapos maghukay ng isang origin stone mula sa minahan sa Jiaoyao City, siya ay hinabol ni Tang at tumakas. Pagkatapos ng ilang pagliko, sa wakas ay nakarating na siya sa Sanxiu City. Hanggang ngayon ay hindi pa rin lumilipas ang kaguluhan ng pinagmulang bato. Siya ay hinabol ng Yin Yang Sect at Tang's Jiaoyao City. Sa hindi inaasahang pagkakataon, iniluwa ni Dower ang isang origin stone para sa kanya. Saan nakuha ni Xiang? Hindi maiwasang magtanong ni Yang Yian. Tumili. Si Dower ay labis na nagmamalaki at gumawa ng isang kamao. Alam ni Yang Yian na ang pinagmulang bato na ito ay nakuha ni Dower sa isang lugar sa Luofu Mountain pagkatapos makapasok sa Luofu Mountain, at hinabol ito ng maraming tao. Napabuntong hininga si Yang Yian, talagang lumaki si Dower. Hindi pa banggitin na si Dower ay nagawang makatakas mula sa pagtugis ng maraming Yuanying Realm Masters, na isang mahusay na kasanayan, at maaari niyang iluwa ang mga bagay mula sa kanyang bibig, na nagpapakita na si Dower ay may isa pang lihim sa kanyang tiyan. Para sa ilang mga hayop sa langit at lupa, mayroong isang katulad na espasyo sa imbakan sa kanilang mga tiyan. Bagamat nararamdaman na ang hininga ni Dower ay katulad pa rin ng dati, alam ni Yang Yian na ang bloodline ni Dower ay nagbago pagkatapos makaligtas sa kalamidad. Chapter 673 Gusto mo bang lumabas? Maingat na naramdaman ni Yang Yian ang reaksyon ng Chen Kunpot na may origin stone sa kanyang kamay. Sa kabutihang palad, hindi nilamon ng Chen Kunpot ang origin stone gaya noong nakaraang pagkakataon. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Yang Yian. Sabay ngiti ng mapait sa puso. Dahil hindi nilamon ng Chen Kunpot ang origin stone, nangangahulugan ito na muling nagbago ang lasa ng Chen Kunpot. Isipin mo, sa tuwing ina-upgrade ang Chen Kunpot, parang mas abnormal ang kapangyarihang nilalamon nito. Ngayon ay hindi na nito nilulunok ang origin stone. Hindi kaya sa susunod na ma-upgrade ang Chen Kunpot, bibigyan ito ng fairy stone. Sa pag-iisip nito, kumikibot ang puso ni Yang Yian. Sa isang ideya sa kanyang isip, inilagay niya ang origin stone sa Chen Kunpot at itinago ito. Gamit ang origin stone, handa siyang gamitin ito para masira ang nascent soul realm sa isang kritikal na sandali. Sa sandaling ito, kasama ang origin stone, may malaking pagkakataon na masira ang nascent soul realm. Binigyan siya ni Dower ng isang malaking regalo, ngunit sa pag-iisip, paano siya bilang master? Si Dower ang nagprotekta sa amo nang gumuho ang altar. Siya. Hindi natagpuan si Dower nang dumating siya sa Mountain and Sea Realm. Nang si Dower ay hunted ng maraming masters at binubuli, siya, ang master, ay wala sa tabi. Ngayon ay namimiss pa rin siya ni Dower bilang master, at dumura ng isang mahalagang batong pinagmulan. Si Yang Yiu ay nahihiya, at nakaramdam ng higit na pagkabalisa para kay Dower. Siya ay isang walang kakayahan na Panginoon, iniisip na sa gayong espiritong hayop sa buhay na ito, hindi ito magsisisi kahit na huminto ang daan ng paglilinang dito. Nang may damdamin, nangako rin si Yang Yiu na hahanapin ang hustisya para kay Dower, at hindi niya pababayaan ang sinuman sa mga nanghuhuli at nang-aapi kay Dower. Sa unang Diyos, muling tumili si Dower kay Yang Yiu. Tumili. Sa pagkakataong ito ay ikinaway ni Dower ang kanyang maliliit na paa at iminuwestra ang kabaong sa altar. Hinintay ni Yang Yian na matapos ni Dower ang kanyang mga kilos, pagkatapos ay nag-aalangan na nagtanong, sinasabi mo bang may kayamanan sa kabaong na iyon? Squeak, tuwang-tuwang tumango si Dower, nagniningning ang kanyang mga mata. Likas na sa kanya ang matuwa kapag may naramdaman siyang kayamanan. Natural na naiintindihan ni Yang Yian ang mga tili at kilos ni Dower. Ayon sa mga kilos ni Dower, sinabi niya na naramdaman niya ang pagkakaroon ng isang kayamanan ng langit at lupa sa madilim na kabaong na iyon, at mayroong isang malakas na puwersa na nagmumula rito. Ang dahilan kung bakit tumakbo si Dower sa lugar na ito habang hinahabol si Jian Janfen at ang iba pa ay dahil naramdaman niya ang invisible force na umaakit sa kanya habang naghahanap siya ng talento, at pagkatapos ay pumunta siya sa bulwagan na ito at sa kabaong na hakbang-hakbang. Ito ay dahil ang kapangyarihan na nagmumula sa kabaong ay nagpaginhawa sa kanya. Nang siya ay pumasok, ang kanyang kaluluwa ay tinusok ng malamig na karayom na humahabol sa kaluluwa ni Jian Janfen,
at ang kanyang mga sugat ay lumabas, at siya ay nahulog sa isang semi-comatose na estado. Pagkarating ni Yang Yian dito, naramdaman din ito ni Dower at tumawag siya. Sa mga salita ni Dower, kung walang invisible power na nagmumula sa past, sinabi ni Dower na natatakot siya na hindi niya makita ang kanyang amo. Kaya't tiningnan ni Dower ang kabaong na may nagniningning na mga mata, umaasang bubuksan ni Yang Yian ang kabaong upang maghanap ng kayamanan. Walang pagdududa si Yang Yian tungkol sa kakayahan ni Dower sa pangangaso ng kayamanan. Dahil sinabi ni Dower na mayroong isang kayamanan sa kabaong, ang kayamanan na nagpasigla kay Dower ay dapat na pambihira. Gayunpaman, habang mas nangyari ito, mas nababahala si Yang Yian. Kung ito ay iba pa, maaari siyang mag-treasure hunting ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nakaharap siya sa isang kabaong. Isang kakaibang Blackstone coffin. Dagdag pa rito, ang kabaong ay binalot ng patong-patong na may yin-yang reverse overturning formation, na nakatago sa anino, at may mga bituin sa kalangitan na patuloy na bumubuo ng kapangyarihan upang mapanatili ang forma sayon, upang sugpuin ang kabaong na ito. Napakalinaw ng pattern ng daanan sa labas. Sa kabaong na ito, isang demonyong tinatakan ng siyam na pinakamalakas na tao ang pinigilan at tinatakan. Maglakas loob na buksan itong kabaong. Si Yang Yian ay hindi sigurado at hindi nang ahas. Paano kung talagang pinakawalan ng isang supremo na demonyo? Bagamat inakala niyang hindi siya mabuting tao, hindi rin naman siya masamang tao. Para kay Dower na huni at humihiling sa kanya na buksan ang kabaong para maghanap ng kayamanan, mapait na ngumiti si Yang Yian at sinabing, huwag kang mahuhumaling sa pera. Kung may lumabas na demonyo sa kabaong, hindi lang tayo magkakaproblema, kundi magiging kapahamakan din kung tatakas ito. Tumili. Inilibot ni Dower ang kanyang mga mata sa paraang makatao, na parang sinasabi, Guro, ikaw ay masyadong mahiyain. Ngumiti si Yang Yian at tinapik ang ulo ni Dower, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kabaong sa altar, nakapikit na may ningning sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, ang tinig ni Master Yun Changxi ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, na nagsasabing, sinabi ko na sa iyo noon pa, ikaw na tanga, na ang pinakabawal na bagay para sa mga magsasaka ay ang kanilang estado ng pag-iisip. Malinaw na gusto mong buksan ang kabaong, ngunit nag-aalala ka tungkol dito at iyon. Kung magpapatuloy ka sa ganitong estado ng pag-iisip, maaari ka bang maging malinaw ang pag-iisip? Ikaw ay paglilinang ng iyong panloob na demonyo, alam mo ba? Ang paghahangad ng paglilinang ay maging malaya sa puso. Kung ano sa tingin mo ang paraan? Kung laban ka, ang puso mo, labag sa kalooban. Dahil gusto mong gawin ito, sundin mo lamang ang iyong puso. Ano ang dapat ipag-alala? Hindi ba kabaong lang? Hindi pa rin alam kung may demonyo sa loob. Kahit na mayroon, sino ang maaaring? Ano sa palagay mo? Mayroong hindi mabilang na mga demonyo sa mundo, at isa rin sila sa mga mahusay na paraan. Anyway, wala namang kinalaman sa iyo, kaya bakit ka matatakot? Ang landas ng paglilinang ay isang malupit at madugong landas. Kung may demonyo, may parusa. Ang mga batas ng langit ay itinakda ng langit, at ito ay magiging kung ano ang nararapat. Nakikinig sa mga salita ng Master, si Yang Yiu ay nabigla at napangiti ng mapait, ikaw na matanda, pinadali mo ito. Paano kung demonyo ang pinakawalan? Hindi ba ako makakasakit ng mga tao? Alam ng lahat na duguan ang demonyo. Kapag nawala na siya ng kontrol at pumatay ng libu-libong buhay, paano ako magiging komportable? May kasabihan sa militar na ang tagumpay ng isang general ay bunga ng libu-libong buto. Ang parehong ay totoo para sa landas ng paglilinang. Hanggat ito ay kapakipakinabang sa iyo, ano ang maaari kong gawin? Ang kapangyarihan ng paglilinang ay mahalagang makasarili. Maaari kang makakuha ng mga benepisyo para sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagbubukas ng kabaong. Bakit mag-abala tungkol sa pagbagsak ng langit at sa bitek ng lupa? Bukod dito, hindi tiyak kung ano ang sitwasyon. Buksan mo na lang ang kabaong nang walang pag-aalinlangan. Dahil sinabi ni Dower na mayroong isang kayamanan sa kabaong, dapat na ito ay isang magandang bagay. Gawin. Naniniwala ka ba o hindi? Kung hindi mo bubuksan ang kabaong, papasok yung mga nasa labas at walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Yun Changxi, natigilan si Yang Yiu, iniisip na tama ang sinabi ng Master. Kung si Jian Jianfen, ang matandang immortal, wala siyang pagdududa at bubuksan niya ang kabaong sa unang pagkakataon, tama ba? Pero hindi siya ibang tao. Mapait siyang ngumiti at nagtanong, matanda, nararamdaman mo ba ang sitwasyon sa kabaong? Sa ngayon, hindi pa naramdaman ni Yang Yiu ang anumang espesyal tungkol sa kabaong na ito, at wala pa siyang naramdaman tungkol sa isang proteksyon na porma sayon. Dahil dito, ito ay nagpapatunay na ito ay kakaiba. Mayroong yin-yang reverse heaven formation at isang itim at puting puppet na nagbabantay. Paanong walang kapangyarihan ng proteksyon? Hindi ko maramdaman na ang batong kabaong na ito ay nagbubukod ng lahat ng mga induction. Ito ay lubhang kakaiba.
Mahirap sabihin kung ano ang nasa loob, ngunit dahil sinabi mong dour na mayroon, hindi ito maaaring magkamali. Buksan lamang ito at tingnan. Sabi ni Yun Changxi. Kalimutan mo na, ayoko pa maging makasalanan. Tsaka kung may makapangyarihang demonyo pagkabukas nito, hindi ko kayang harapin. Mas mabuting pag-aralan ko kung paano umalis. Bagamat naiinggit si Yang Yiyo sa mga kayamanan sa kabaong na sinabi ni Dao mas nag-aalala siya na ito ay talagang nakakapinsala sa demonyo. Kung tutusin, hindi niya kayang gawin ang isang bagay na makapinsala sa iba para sa kanyang pansariling interes. Hahaha, tumawa si Yun Changxi at sinabing, okay, mabait kang bata. Maaari kang manatili sa ilalim na linya. Base sa puntong ito, mas malakas ka kaysa sa iba. Tandaan, ang daan ng paglilinang ay puno ng iba't ibang tukso, ngunit may isang mahalagang punto, na manatili sa ilalim na linya. May mga bagay na kayang gawin, at may mga bagay na hindi mahawakan kahit mamatay ka, kung hindi, pagsisisihan mo ito habang buhay. Ako ay lubos na nalulugod na maaari kang manatili sa ilalim ng linya ng pagiging isang tao. Natigilan si Yang Yiyo, at pagkatapos ay napagtanto niya na sinadya lang siya ng matanda. Inilibot niya ang kanyang mga mata at hindi pinansin ang matanda, at nagsimulang maghanap ng paraan palabas sa bulwagan kasama si Daor. Tungkol naman sa kabaong, ayaw pa rin niyang hawakan. Gayunpaman, pagkatapos na gumala-gala sa bulwagan ng higit sa 10 araw, wala siyang nakitang paraan palabas. Pagkalkula ng oras, 2 buwan na ang lumipas mula nang pumasok siya. Walang natuklasan, na nagparamdam kay Yang Yiyo ng kaunting inis. Kung hindi siya makakahanap ng paraan palabas, malamang dito na siya tuluyang makulong. Walang paraan na lumipad si Yang Yiyo sa kawalan na tinititigan ng bulwagan upang hanapin ito, ngunit nalaman na hindi na makikita ang 7 bituin. Matapos makapasok sa Starfield, nalaman niyang hindi na nakikita ang 7 stars. Matapos lumipad sa himpapawid, wala siyang maramdamang anumang pahiwatig. Ang mabituing kalangitan dito at ang dating mabituing langit ay dapat na nagbago sa mga pormasayon, nagbabago anumang oras at kahit saan, at walang bakas na makalabas. Makalipas ang mahigit 10 araw, muling bumalik sa main hall si Yang Yiyo. Nakatayo sa gitna ng pangunahing bulwagan, siya ay labis na inis. Tinanong niya ang kanyang amo, at sinabi rin niya na ang Yin-Yang retrograde overturning formation ay nagpabaligtad sa mundo at nagbabago anumang oras. Walang bakas ng katotohanan o kasinungalingan. Ngayon ay maaari na lamang niyang hintayin ang oras, hintayin ang 7 bituin sa mabituing kalangitan na muling lumitaw. Ngunit walang nakakaalam kung gaano katagal ang oras na ito. Kahit na muling lumitaw ang 7 bituin, maaaring hindi ito makalabas. Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang umalingaw-ngaw sa pangunahing bulwagan, "Binata, gusto mo bang lumabas?" Nagulat si Yang Yiyo sa biglaang boses na ito. WHO. Tumingin si Yang Yiyo sa paligid, ngunit walang figure ng tao. Sa wakas, nahulog ang kanyang mga mata sa kabaong sa altar. Kabanata 674, ang kapalaran at karangalan ay nasa panganib. Sa buong bulwagan, walang pangatlong nilalang maliban sa kanya at kay Daor. Ang tanging posibilidad ay ang kabaong sa altar. Sure enough, ang mahinang boses ay muling tumunog, "Nasa kabaong ako. Kung gusto mong lumabas, buksan mo ang kabaong." Sa pagkakataong ito, malinaw na nakikilala na ang boses ay nagmula sa kabaong. Ito ay isang napakahinang boses, mababa at matanda, tulad ng isang mensahe mula sa walang katapusang lupain. "Ikaw, isa kang demonyo?" Tanong ni Yang Yiyo na may pagkibot sa kanyang bibig. Sigurado na siya ngayon sa mga eksena sa CP noon. "Demonyo? Hahaha," biglang tuwang-tuwa ang mahinang boses, pero puno ng pangungutya ang tawa. Walang sinabi si Yang Yiyo. Nang matapos siyang tumawa, narinig niyang nagtanong ito pabalik, "Junior, sabihin mo sa akin kung ano ang demonyo." "Ano ang demonyo?" Ang tanong na ito ay nagpatigil kay Yang Yiyo. Kailangan bang itanong ito? Sumagot siya ng casual, "Ang mga demonyo ay hindi mapapatawad, uhaw sa dugo at mamamatay tao, at walang kabaitan o sangkatauhan. Ayon sa sinabi mo, napakaraming demonyo sa mundo. Sino sa paraan ng paglilinang ang walang dugo sa kanyang mga kamay? Sino ang mabait at malambot ang puso? Ikaw, isang junior, ay natukoy na ako ay isang demonyo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa ilang mga pintura. Nakakatawa naman. Makinig kang mabuti, junior, walang demonyo sa mundong ito, malakas at mahina lamang. Pinigilan ako ng grupo ng mga mapagkunwari, at demonyo ako kung matatalo ako. Kung sugpuin ko ang 9 na bastos noon, may 9 na demonyong nakaukit sa daanan. Naiintindihan mo ba? Ang boses na nagsasabing siya ang orihinal ay nagbigay ng sagot kay Yang Yiyo. Sa unang tingin, parang may sense. To put it bluntly, the definition of a demon, as long as it is not a real demon from the outside world, is the definition given by the strong to the weak.
Noong si Yang Yiyo ay nasa Earth, hindi ba siya ay demonyo rin ng isang tao? Ngayon mahirap talagang husgahan kung totoo o mali ang sinasabi ng boses na ito. Gayunpaman, para kay Yang Yiyo, hindi siya madaling maniwala sa kanya. Paano kung ang matandang ito ay isang lalaking may mahusay na paglilinang at kakayahang pumatay? Paano kung tumalikod siya sa akin at pumatay ng mga tao pagkatapos ko siyang palayain? Anyway, puno ito ng hindi kilalang mga bagay, kaya hindi niya ito gagawin ng madali. Marahil pagkaraan ng mahabang panahon, hindi nakatanggap ng tugon si Yang Yiyo, at ang boses ay muling nagsabi, "Binata, hanggat palayain mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Wala kang kailangang gawin. Kailangan mo lang burahin ang 7 rune sa sarcophagus." Paano naman? Pagkatapos nito, nagpatuloy siya, "Kung hindi mo ako pinakawalan, makukulong ka rin dito at hindi ka na makakalabas." Ito ang yin-yang reverse overturning formation. Ang langit at lupa ay baligtad, at ang yin-yang ay baligtad. Maaari ka lamang pumasok ngunit hindi umalis. Ang tanging makakapagpabaligtad sa mundo ay ang kabaong na pumipigil at tumatak sa akin. Kung hindi mo ako tinulungan, makukulong ka habang buhay. Isa ka lamang maliit na magsasaka ng jindan, at maya-maya ay mauubos ka. Mag-isip tungkol sa pagtulong sa akin. Bibigyan kita ng mga benepisyo at makakaalis ka dito. Bakit hindi? Nanatiling tahimik si Yang Yiyo. Anyway, no matter what, hindi siya maniniwala ng buo sa boses at hindi siya gagawa ng desisyon ng madali hanggang sa huli. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung sino ang nakatatak. Nakatayo sa gilid ng altar at nakatingin sa kabaong, may nakita siyang ilang malabong rune dito. Ang mga rune na ito ay ang susi sa pagsugpo sa selyo. Sinabihan siya ng demonyo na huwag tanggalin ang mga rune, maaari ba niyang burahin ang mga ito? Tanong ni Yang Yiyo sa kanyang sarili sa kanyang puso. Pagkatapos burahin ang mga ito, maaari na siyang lumabas. Sinabi ng kabilang partido na ang labasan ay konektado sa kabaong, at ang mga rune sa kabaong ay dapat mabura. Hindi niya alam kung totoo o hindi. Pwede kang pumasok pero hindi lumabas. Upang lumabas, kailangan mong buksan ang selyo at palabasin ang isang demonyo na puno ng mga hindi alam. Ito ay isang dilema. Masyadong nalilito si Yang Yiyo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Yang Yiyo, "Sino ka? Sino ang siyam na tao sa mga salita? Bakit kanila gustong isil?" Bagamat alam niyang maaaring hindi niya makuha ang katotohanan, gusto pa ring malaman ni Yang Yiyo. Ang hindi alam ni Yang Yiyo sa sandaling ito ay nang itanong niya ito, talagang lumuwag ang loob niya sa kanyang puso. "Maaari mo akong tawaging dakilang kagalang-galang, kung tungkol sa siyam na tao na tinatakan, sila ay siyam na mapagkunwari." Ang lalaking nag-aangking dakilang kagalang-galang ay nagsimulang sabihin kay Yang Yiyo ang tungkol sa kanyang pinagmulan ng kusa, syempre mahirap sabihin kung ito ay totoo o mali. Tungkol sa titulo ng dakilang kagalang-galang, naunawaan din ni Yang Yiyo na maaaring hindi niya ito tunay na pangalan, ngunit isang titulo lamang, gayon paman, hindi niya ito lubos na paniniwalaan. Marahil dahil siya ay nabuklad ng napakatagal, ang dakilang kagalang-galang na kagalang-galang ay nagbukas at nagsimulang magkwento. Sa wakas ay nakuha ni Yang Yiyo ang pangkalahatang ideya pagkatapos makinig. Ayon sa salaysay ng dakilang kagalang-galang, siya at silang lahat ay mula sa kabundukan at dagat ng dagat, ngunit sila ay pinigilan sa loob ng 10,000 taon. Ang iba pang siyam na tao ay mga pinuno ng siyam na makapangyarihang tribo. Dahil lamang sa nakakuha ng kayamanan ng dakilang kagalang-galang, ang mga taong iyon ay natukso ng pera, kaya't sila ay pinatay, ngunit hindi nila sila mapatay, at sa wakas ay maaari lamang nilang sugpuin at tatakan ang kanilang mga kaluluwa. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, "Mahirap talagang paniwalaan ang sinabi mo. Sa pagkakaalam ko, ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Mountain and Sea Realm ay isang puwersa na tinatawag na Bat-Ian Pavilion, at walang mga tribo. Anong alam mo, bata? Ang siyam na tribo ay pawang miyembro ng Bat-Ian Pavilion. 100,000 taon na ang lumipas. Ang mga matandang halimaw na iyon noon ay tiyak na tumawid sa Heaven Slash at pumunta sa ibang mundo. Normal lang na hindi mo sila narinig. Bata, huwag kang mag-alala na papatayin ko ang mga inosenteng tao nang walang pinipili. Ikaw at ako ay parehong magsasaka, at dapat nating maunawaan na ang labis na pagpatay ay parurusahan ng langit. Gustuhin ko mang maghayganti, hahanapin ko iyong siyam na ipokrito noon. At saka, wasak ang tunay kong katawan noon, at ngayon ay isang natitirang kaluluwa na lang ang natitira. Wala akong lakas para maghayganti. Huwag kang mag-alala na gagawa ako ng gulo. Tahimik na sabi ng dakilang guro. Nagulat si Yang Yiyan. Tila alam ng dakilang kagalang-galang ang kanyang iniisip at nagbigay ng sagot. Pagkatapos ay tumahimik si Yang Yiyan. Hindi niya talaga alam kung dapat niyang tulungan ang dakilang kagalang-galang. Pag-isipan mong mabuti. Ang pagtulong sa akin ay pagtulong din sa iyong sarili, parang magic sound ang mga salita ng Great Venerable. Nagulat si Yang Yiyan nang marinig niya ito.
Sa katunayan, kung walang paraan, ang pagtulong sa dakilang kagalang-galang ay tila ang tanging pagpipilian. Dilema. Nagulo si Yang Yian, at hindi na muling tumunog ang tinig ng dakilang kagalang-galang, na para bang binibigyan ng oras si Yang Yian para makapag-isip. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Tumangala si Yang Yian sa mabituing kalangitan sa itaas ng kanyang ulo. Bigla niyang naisip na dito lang siya makakapasok pero hindi siya aalis. Kung ito ay tumagal ng mahabang panahon, si Jian Janfen at ang iba pang nasa labas ay maaari ring makapasok. Sa oras na iyon, ang mga variable ay magiging mahusay. Kung hindi niya pinalabas ang Great Venerable, papasok din si Jian Janfen at ang iba pa. Sa pag-iisip nito, nagpasya si Yang Yian. Hindi siya makapaghintay ng ganito. Hindi man makapasok si Jian Janfen at ang iba pa, hindi siya pwedeng makulong dito habang buhay. Kailangan na niyang umuwi. Naghihintay sa kanya ang kanyang pamilya. Matutulungan kita, pero malaki ang tiwala ko sa iyo. Paano kung atakihin mo ako paglabas mo? Sabi ni Yang Yiu habang nakatingin sa kabaong. Humph, masyado mo akong minamaliit. Hindi ko papatayin ang isang maliit na magsasaka ng jindan na tulad mo. I swear hindi kita aatake. Masyado ka talagang nag-aalala. Ang aking kaluluwa ay halos maubos sa loob ng 100,000 taon. Paano kita mapapatay? Ang mga salita ng dakilang master ay puno ng kalungkutan sa dulo. Gumaan ang pakiramdam ni Yang Yiu nang marinig niya ito, at pagkatapos ay nagtanong, ano ang dapat kong gawin? Napakasimple para sa iyo. Kailangan mo lang ibuhos ang essence ng dugo sa rune ng sarcophagus upang maisaaktibo ang totoong chi upang mabura ang rune. Ang natitira ay nasa akin. Medyo nanginginig ang boses ni Chi Yu. Yang. Tumanggo si Yu at kinagat ang kanyang mga ngipin upang tumulo ng isang patak ng asensya ng dugo sa bawat isa sa 7 rune ng sarcophagus. Pagkatapos ay pinaganya niya ang totoong chi. Biglang lumiwanag ang 7 rune ng liwanag ng dugo, na nag-uugnay sa lungsod. Boom boom boom. Ang sarcophagus ay nanginginig sa sandaling ito, gumawa ng mga pagsabog ng dumadagandong na tunog, at ang 7 rune ay unti-unting nawala. Boom boom boom. Sa oras na ito, isang malakas na tunog ang umalingaw sa sarcophagus, at ang buong altar ay nanginginig dahil sa panginginig ng sarcophagus. Pagkatapos ay lumabas mula sa sarcophagus ang isang nakasusuffocate at malakas na hininga, puno ng malakas na hininga. Boom! Biglang sumabog ang takip ng sarcophagus, at bumangon ang isang makapal na enerhiya ng demonyo. Wow hahaha, nakalabas na rin ako sa wakas. Ito ay 10,000 taon, isang buong 10,000 taon. Ang mga matandang immortal ng Butian clan ay naghihintay sa akin. Puputulan kita. Puno ng marahas na aura ang tinig ng dakilang amo. Sa sumunod na sandali, nagulat si Yang Yiu. Nakita niya ang malaking demonyong enerhiya sa kabaong sa kanyang paningin, at bigla itong gamulong palapit sa kanya. Agad niyang naunawaan na ang dakilang Panginoon ay talagang isang demonyo at hindi tumiyupad sa kanyang salita. Ano, ang gusto mong gawin? Gulat na tanong ni Yang Yiu. Sa sobrang lakas ng demonyo, tumawa siya at sinabing, Junior, wala na akong demonyong katawan. Maging aking demonyong lingkod. Pahiram muna ng katawan mo pansamantala. Hahaha, you should feel lucky to be my demon servant. Habang nagsasalita siya, isang demonyong enerhiya ang biglang dumating sa noo ni Yang Yiu. Sa oras na ito, ang mukha ni Yang Yiu ay namutla at handa siyang lumaban, ngunit malamig ang boses ng master, bitawan mo ang pagtutol at hayaan siyang pumasok sa iyong dagat ng kamalayan. Siya ay isang natitirang kaluluwa lamang ng panahon ng Mahayana, at nang ahas kang maging mapangahas. Kabanata 675, Golden Elixir Great Perfection. Bumigay ng pagtutol si Yang Yiu matapos marinig ang mga salita ng kanyang Panginoon, dahil ramdam niya ang init ng kaldero ng Chen Kun sa kanyang kaliwang braso, at alam niyang aatake na ang kanyang amo. Laking gulat niya na ang dakilang Panginoong ito ay isang ang demonyo, at hindi niya inaasahan na aatake siya nito kahit na matapos siyang manampa ng isang panunumpa. Bukod dito, ayon sa matandang lalaki, ang kaluluwa ng dakilang master ay nasa antas ng Mahayana, at dapat ay isang napakalakas na pag-iral. Gayunpaman, ang tono ng matanda ay puno ng paghamak, kaya't gamaan ang loob ni Yang Yiu. Kung ang dakilang master na ito ng demonyo ay isang tunay na master ng Mahayana, maaaring matakot si Yang Yiu, ngunit siya ay talagang isang kaluluwa ng Mahayana. At paano ang kanyang sariling amo? Ang kaluluwa ng 12 Tribulations Luz Immortal Supreme, antas ng ninuno. Dapat ay sapat na ito para sa isang dakilang master ng demonyo. Sa oras na ito, ang dakilang kagalang-galang na may malademonyong enerhiya ay nagsabi na may mahinang bulalas, binata, alam mo ang sitwasyon at dapat na sumuko sa paglaban. Kukunin ko ang iyong katawan at hindi ko sasaktan ang iyong kaluluwa. Kung aasa ka lalamunan ko ang kaluluwa mo sa isang lagok, wow haha, ang ipinagmamalaki ng dakilang kagalang-galang ng Demon Head matapos makatakas mula sa bitag.
Habang nagsasalita, agad siyang pumasok sa dagat ng kamalayan ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay may sumigaw, "Ah! Sino ka?" Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang takot ng dakilang kagalang-galang. Ngumisi si Yang Yiyo, alam niyang master ang kumilos. Isang maliit na demonyo, naglakas loob kang magplano laban sa aking alagad na si Yun Changxi, hinahanap mo ang kamatayan. Iligtas mo ang buhay ko. Huli na. Narinig lamang ni Yang Yiyo ang malamig na boses ng master at bumantong hininga, at alam niyang pinigilan ng master ang kaluluwa ng Great Venerable of the Demon Head. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang pilak na liwanag ang biglang kumislap mula sa kabaong at sumirid sa gilid ni Yang Yiyo. Biglang naramdaman ni Yang Yiyan ang pagkabigla sa buong katawan niya, at pagkatapos ay narinig niya ang dagandong sa kanyang isipan, tatandaan kita, at hindi kita patatawarin kapag nagkita tayong muli. Boom! Sa sandaling ito, gamulong ang isip ni Yang Yiyan, at pagkatapos ay isang demonyong enerhiya ang lumipad palabas sa kanyang katawan sa isang iglap at direktang damaloy sa mabituing kalangitan sa itaas ng kanyang ulo. Hindi ko akalain na ito pala ang kapangyarihan ng elemento ng demonyo. Hindi nakakagulat na ang kanyang kaluluwa ay hindi nawasak pagkatapos ng 10,000 taon. Narinig ang boses ni Yun Changxi. Sa oras na ito, nakaramdam si Yang Yiyan ng puwersa sa kanyang katawan at malapit nang sumabog ang kanyang katawan. Ano ang problema ng namatay na matanda? Anong pumasok sa katawan ko? Ayos lang. Ang kaluluwa ng taong iyon ay napinsala ng aking Panginoon. Kahit na lumabas siya sa maikling panahon, hindi niya kayang saktan ang sinuman. Tulad ng para sa kapangyarihan sa iyong katawan, ito ay isang kapangyarihan ng parehong antas ng kapangyarihan ng walang kamatayang elemento. Ang kapangyarihan ng elemento ng demonyo ay isang kapangyarihang lampas sa mundo ng paglilinang. Dahil din sa pagkakaroon ng kapangyarihan ng elemento ng demonyo kaya hindi nawasak ang maliit na demonyo sa loob ng 10,000 taon ng selyo. Ngayon pa lang, nakalaya na siya sa pagkakakulong ng master sa kapangyarihan ng elemento ng demonyo. Masasabing hindi siya nakatakdang mamatay. Bumantong hininga si Yun Changxi at sinabi, ito ang unang pagkakataon na may kumawala sa kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yiyo ang kapangyarihan sa kanyang katawan na nanggugulo, at mapait na sinabi, huwag muna nating pag-usapan ang Diablo na iyon, matandang lalaki. Nanatili ang magic power sa katawan ko. Sobrang kaba ang nararamdaman ko. Ano ang dapat kong gawin? Bakit ka kinakabahan? Pipigilan kita. Hindi mo kayang bayaran ang magic power ngayon. Ilalabas ko ang pagsupil at gagabayan ito sa Chen-kun pot. Walang pakialam si Yun Changxi. Mabuti yan, mabuti iyon. Masyadong nakakapagod. Sabi ni Yang Yiyo habang pinupunasan ang malamig na pawis. Ngunit sa oras na ito, may sinabi si Yun Changxi na nagpapalpitate sa kanya. Bagaman magagabayan ng iyong Panginoon ang puwersang ito ng demonyo sa Chen-kun pot, nanatili na ito sa iyong katawan pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ng gabay, maaaring may natitira pa. Dapat kang maging handa upang pinuhin ito. Marahil ay makakatulong ito sa iyo na mapabuti ang iyong paglilinang. Depende sa swerte mo kung mapapabuti mo o hindi. May benefits din. Posible ito, hehe. Huwag kang masyadong maging masaya, anak. Ang puwersa ng demonyo at immortal na puwersa ay nasa parehong antas, na hindi maihahambing sa totoong chi. Bukod dito, ang kanilang mga katangian ay masamang enerhiya, na maaaring sugpuin ang iyong tunay na chi. Ngunit huwag masyadong mag-alala. Ang Chen-kun creation power ay natatangi sa mundo. Dapat nitong pinuhin ang masamang enerhiya at mag-iwan ng purong enerhiya para magamit mo. Magiging masakit kung ang tunay na chi at puwersa ng demonyo ay magkasalungat. Pagpasensyahan mo na lang. Huwag mo akong takutin, matanda. Bastos ka, walang balak magbiro ang amo mo. Maghanda ka, bibitawan na ng iyong amo ang pagsupil. Pagkatapos magsalita ng master, naramdaman ni Yang Yiyo ang isang malaking puwersa sa kanyang katawan na biglang sumabog. Sa ilang sandali, naramdaman niyang parang sesabog ang kanyang katawan, at hindi niya napigil ang mapasigaw, Sa kabutihang palad, ang pakiramdam na ito ay tumagal lamang ng ilang sandali, at pagkatapos ay naramdaman na lamang niya ang Chen-kun sa kanyang kaliwang braso na nagsimulang uminit, at ang kapangyarihang ito ay agad na hinigop ng Chen-kun pot. Pagkatapos ay nagkaroon ng panibagong cramp sa dantian, at alam niya na iyon ay ang sigaw ng magic power, kaya agad siyang umupo na naka-cross-legged at inikot ang Chen-kun creation technique para simulan itong pinuhin. Tulad ng sinabi ng master, kahit na may bakas lamang ng magic power, sumasalungat ito sa totoong chi sa katawan, at ang buong meridian ay parang isang kemikal na reaksyon, na may nagninangas na sakit at mainit na tunog. Umuungol. Pinagpapawisan ng noo ni Yang Yiyan at umiyak siya ng hindi makatao. Ngunit sa kabutihang palad, ang Chen-kun creation technique ay talagang karapat-dapat na maging isang top-level na kasanayan, at pinapino nito ang kapangyarihan ng mahika sa panahon ng operasyon.
Pagkatapos maglakad sa Jotian, ang kapangyarihang ito ay pumasok sa gintong elixir at ganap na sumanib sa totoong chi. Boom! Nagkaroon ng mapurol na tunog ng umuga ang gintong elixir, at pagkatapos ay nawala ang nagninangas na sakit sa mga meridian ng buong katawan, napalitan ng ginhawa ng buong katawan. Ang antas ng paglilinang ay umabot sa mahusay na pagiging perpekto ng gintong elixir mula sa huling yugto ng gintong elixir. Isang bakas lang ng magic power ang nakapagpasulong sa kanya ng husto. Kahit na ang sakit ay hindi mabata, ang epekto ay kapansin-pansin. Kung hindi sinabi ng kanyang amo na ang kanyang kasalukuyang antas ng cultivation ay hindi kayang tiisin ang magic power, gusto sana niyang pinuhin ang lahat ng magic power. Sino ang nakakaalam kung magagawa niyang umakyat sa yugto ng nascent soul sa isang hakbang? Ngunit ito ay isa o dalawa lamang. Kahit pwede, wala na ngayon. Huwag mo nang isipin na lemunin ka ng Chen Kun Pot. Hindi ko alam kung maa-upgrade ng Chen Kun Pot ang magic power sa pagkakataong ito. Matapos imulat ang kanyang mga mata at tumayo, naramdaman niya ang kanyang paglilinang. Sa sandaling ito, tumangala siyang sa langit at sumigaw, "Ah!" Sa wakas, mayroon na siyang lakas. Ngayon kung haharapin niya si Jian Janfen sa gitnang yugto ng Nascent Soul, naniniwala siya na kaya niyang talunin ang matandang immortal na iyon. At sa pamamagitan ng dalawang puppet, maaari din niyang duminahin ang Luofu Mountain na ito. Sa pagkakataong ito, ang boses ng Panginoong Yun Changxi ay tumunog, "Okay, pumunta at tingnan kung mayroong anumang bagay sa kabaong." Hindi niya mapangalagaan ang magic power sa estado ng kanyang kaluluwa. Dapat mayroong ilang tagapagdala upang mapanatili ang kapangyarihan ng mahika at protektahan ang kaluluwa ng maliit na diablo na iyon. Pagkatapos magsalita ng master, tumanggo si Yang Yiyo at naglakad patungo sa kabaong. Nang dumaan siya, nalaman niyang nasa kabaong si Daor nang hindi alam kung kailan. Dalawang maliit na paa ang may hawak na maliit na itim na butil. Tumikim at iniabot ito kay Yang Yiyo na parang nag-aalok ng mga kayamanan para sa kredito. Ano ito? Kinuha ito ni Yang Yiyo sa kanyang kamay at binigyan si Daor ng isang espiritual na peach. Ito ay dapat na isang magic bead, na kadalasang ginagamit upang mag-imbak ng mga bagay, ngunit ang ganitong uri ng magic bead ay hindi isang ordinaryong storage magic weapon. Maaari itong mag-imbak ng mga kaluluwa ng demonyo at mga kaluluwa ng demonyo sa loob nito. Ito ay isang magandang bagay at bihira. Yun Changxi ang sumagot. Matanda, dahil isa itong magic weapon, magagamit ko pa ba ito? Tanong ni Yang Yiyo. Ang magic weapon at fairy weapon ay mga pangalan lamang, kaya natural itong magamit. Maaari mong pinuhin ito at tingnan kung mayroong anumang bagay sa loob. Hiniling ni Yun Changxi kay Yang Yiyo na pinuhin ito. Dahil ang mga ito ay ang lahat ng mga magic armas na maaaring pinuhin, ito ay magiging madali. Pagkatapos ay nilinis ito ni Yang Yiyo ng dugo, at ang kanyang kamalayan ay gumalaw at pumasok sa magic bead. Walang kakaiba sa loob. Hindi kalakihan ng buong espasyo, mga 80 o 90 metro kwadrado lamang, ngunit 2 jade slip ang natagpuan sa loob nito. Pagkaalis ng kamalayan, kinuha niya ang unang jade slip at tiningnan. Tuwang-tuwa si Yang Yiyo. Nalaman niya na ang jade slip ay nagtala ng isang sword technique at fighting skill na Hanyuan sword technique. Wala siyang anumang galaw ng espada kapag ginagamit ang dragon slaying sword, kaya angkop ang Hanyuan sword technique na ito. Pagkatapos ng pangkalahatang hitsura, mayroong kabuuang 9 na galaw ng espada sa Hanyuan sword technique, na hindi gaanong naiiba sa nauna. May mga kinakailangan para sa paglilinang. Ayon sa kanyang kasalukuyang pagsasanay, maaari siyang magsanay ng 3 espada. Ipinakita niya sa master ang Hanyuan sword technique at nakakuha ng magandang evaluation. Sa mga salita ng matanda, ito ay isang malapit na diskarte sa espada, at ito ay madaling gawin. Ang pangalawang jade slip ay naglalaman ng isang hanay ng mga pagsasanay. Nakita ni Yang Yiyo na isa lang itong ordinaryong ehersisyo. Siya ay walang kakulangan sa mga ehersisyo. Tumingin siya at inihagis ang mga ito sa magic bead. Tulad ng para sa magic bead mismo, ito ay isang tool sa pag-iimbak para sa espiritual na pagsasanay. Plano niyang ibigay ito kay Wumakyu matapos siyang mahanap. Ito ay angkop. Pagkatapos ay tinanong ni Yang Yiyo ang Panginoon, paano makakalabas ngayon ang matanda? Ang kaluluwa ng demonyong tinatawag na Dazen ay tumakas sa mabituing kalangitan, ngunit hindi niya sinabi sa akin na umalis ng ganito. Bakit ka ba nagmamadali? Ang labasan ay ang kabaong ng altar, na siya ring mata ng yin-yang retrograde formation. Ang pagbuo ng pagkawasak ay natural na masisira ito. Sabi ni Yun Changxi. Kabanata 676, Pagpatay. Madali lang. Subukan mo at malalaman mo. Halos sigurado na. Okay, susubukan kong tingnan kung kaya kong sirain ang sentro ng formation gamit ang aking mga kasanayan. Ang kapangyarihan ng pagbuo na ito ay naubos sa nakalipas na 10,000 taon. Sapat na ang isang espada.
Natuwa si Yang Yian nang marinig niya ang sinabi ng kanyang amo. Ngayon gusto niyang lumabas ng maaga. Ang kanyang paglilinang ay umabot na sa Golden Core Great Perfection, kaya sa wakas ay nagkaroon siya ng kapangyarihang protektahan ang kanyang sarili. Ang Dragon Slaying Sword sa kamay, inipon niya ang kanyang tunay na enerhiya at biglang pinutol ang kabaong gamit ang kanyang espada. Boom! Sa isang malakas na ingay, nabasag ang kabaong. Pagkatapos ay yumanig ang buong bulwagan, at ang mabituing kalangitan sa itaas ng bulwagan ay gamulong kaagad, na bumubuo ng isang malaking bitik. Nabasag ang lupa ng bulwagan, at nagsimulang gumuho ang mga halijing bato. Bakit nagsimulang bumagsak ang matanda? Kalokohan, sira ang pormasayon, at ang bulwagan na ito, na sinasabing isang virtual na espasyo, ay natural na babagsak. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikon, bilasan mo at pumasok ka sa kawalan, at dapat ay makalabas ka na. Matapos makinig sa master, hindi na nagdalawang isip si Yang Yiyo. Gamit ang kanyang kamay, inilagay niya ang dalawang itim at puting puppet at si Dower sa espasyo ng Chenkunpot, at lumipad sa mabituing kalangitan sa itaas ng kanyang ulo. Matapos lumipad sa mabituing kalangitan, naramdaman ni Yang Yiyo ang kapangyarihan ng malalaking kaguluhan sa enerhiya. Alam niyang ang mabituing langit dito ay nabuo sa pamamagitan ng pormasayon, hindi ang tunay na mabituing langit. Ngayong nawasak na niya ang mata ng pormasayon, normal lang na gumuho ang mabituing kalangitan. Kapag nawala ang Starry Sky Man, natural na siyang lalabas. Sa napakalaking puwersa ng pagsipsip, naghahanap ng paraan si Yang Yiyo. Sa isang tiyak na sandali, naramdaman niya ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng Yin at Yang, at mabilis siyang lumipad ng may kagalakan sa kanyang puso. Pagpasok niya, ang lugar kung saan nagkita sina Yin at Yang ay ang gate ng buhay, at dapat ganoon din ang paglabas niya. Oo naman. Sapat na, pagkatapos lumipad, nagkaroon ng pakiramdam ng langit at lupa, isang pamilyar na pakiramdam ng teleportasyon. Sa susunod na sandali, nagliwanag ang mga mata ni Yang Yian, at lumitaw siya sa isang tumpok ng mga bato. Tumingin siya sa kapaligiran at tila ito rin ang lugar kung saan siya dinala ni Shu Wei noon. Siya, sa wakas ay nakalabas, na isang magandang bagay. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lugar na kanyang nilabasan ay nasa ibang lugar sa halip na ang malaking hukay noon. Sa oras na ito, isang tunog ng basag na hangin ang tumunog. Tumangala si Yang Yian at nakita ang ilang figure na lumilitaw sa paligid niya. Hahaha, anak, mahigit 2 buwan na. Hindi ko inaasahan na makakalabas ka ng buhay. 7 o 8 figure ang lumitaw sa paligid niya, bawat isa ay may malakas na aura, at si Jian Janfen ang nagsalita. Dahil si Yang Yian ay pumasok sa hukay ng enchantment, si Jian Janfen at ang dalawa pa at isang malaking grupo ng mga tao na dumating mamaya, ay sama-samang sinira ang enchantment, at pagkatapos ay pumasok sa hukay at ang daanan, ngunit sila ay natatalo kapag nakaharap sa rune wall. Walang makakabasag sa rune life gate. Pagkatapos ng ilang beses na pagsubok, may mga taong nawala. Matapos ang grupo ay kailangang umatras, sila ay nagbabantay sa labas, dahil matatag silang naniniwala na si Yang Yian ay lalabas pagkatapos pumasok, o kahit na hindi siya makalabas, sila ay naghihintay sa pagdating ng master na nakauunawa sa formation rune, at ang paghihintay na ito ay tumagal ng higit sa 2 buwan. Bago pa lang, biglang gumuho ang buong hukay, at nagkaroon ng napakalaking lindol sa loob ng radius na libo-libong metro. Pagkatapos ay may nakakita sa direksyon kung saan nakalok si Yang Yiyo, at may maliwanag na ilaw. Mabilis na nagsitakbuhan ang lahat. Nahulaan ng lahat na ang nasa ilalim ng lupa dito ay ang Luofu Mountain Underground Palace, kung saan mayroong mga likas na kayamanan. Ang nakasisilaw na liwanag sa malawak na liwanag ng araw ay itinuturing na paglitaw ng mga likas na kayamanan. Bilang resulta, si Jian Janfen, na nasa loob nito, ay nakita si Yang Yiyo nang siya ay lumapit. Sa oras na ito, si Jian Janfen ay nakatayo sa isang malaking bato sa hindi kalayuan, nakatingin sa ibaba kay Yang Yiyo, at patuloy na nagsasabi ng masama, "Anak, ikaw ba si Yang Yiyo?" Dahil nalaman niya ang pangalan ni Yang Yiyo mula kay Shu Wei, labis niyang kinasusuklaman ito kaya nanumpa siyang ipaghiganti ang kanyang apo na si Jian Cheng. Sa kanyang puso, dapat na mamatay si Yang Yiyo. Ano ang mali sa lumang bagay? Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, tumingin kay Jian Janfen, at pagkatapos ay tumingin sa mga taong nakapaligid sa kanya, at ilan na nagmula sa malayo. Halos lahat sila ay nasa nascent soul realm, ngunit, matatakot ba ngayon si Yang Yiyo? Mayroong 2 itim at puting puppet sa universo na kasing lakas niya. Bilang karagdagan, naabot na niya ngayon ang mahusay na pagiging perpekto ng gintong elixir, kaya hindi na siya natatakot. Kahit ano. Habang lumalago ang paglilinang ng Chenkun Creation Art, mas maipapakita nito na ito ay kakaiba. Siya, isang gintong elixir, ay talagang hindi natatakot sa nascent soul. Sa 5 elemento ng spiritual root constitution at ang makapangyarihang 10 turn golden elixir field,
hindi imposibleng labanan ang Nascent Soul sa mga antas. Sa katunayan, nakikipaglaban siya sa Nascent Soul simula nang pumasok siya sa Cultivation World, at ngayon ay walang exception. Gayunpaman, sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang, ang mga labanan sa mga antas ay pinaikli mula sa malaking kaharian hanggang sa maliit na kaharian. Ang tunay na bentahe ng Nascent Soul Cultivator ay ang pagkakaiba niya at ng Golden Elixir. Matagal na itong alam ni Yang Yio. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng kaluluwa, talagang hindi siya natatakot sa sinuman. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay palaging kanyang kalamangan. Kahit na ang kanyang sariling kaluluwa ay hindi kasing husay ng sa Nascent Soul Master, huwag kalimutan na nasa kanya pa rin ang kaluluwa ng 12 kapighatiang Sansian Master, na maaaring humingi ng tulong anumang oras. Kung ang Nascent Soul Master na iyon ay ignorante sa buhay at kamatayan at ginagamit ang kanyang kaluluwa para salakayin siya, ito ay talagang nanliligaw sa kamatayan. May pakiramdam si Yang Yio na kahit na ang kanyang matanda ay patuloy na nagsasabi na ito ay isang natitirang kaluluwa, siya ay matutulog at magpapagaling pagkatapos na tulungan siya sa bawat oras. Ang totoong sitwasyon ay alam ni Yang Yio ang dalawang bagay. Una, nang makuha niya ang Chen Kun Pot, talagang mahina ang kaluluwa ng kanyang amo nang magising siya, ngunit habang bumuti ang kanyang cultivation, gumaling din ang kaluluwa ng kanyang amo at lumakas. Pangalawa, naintindihan niya na sinabi iyon ng matanda dahil gusto niyang maging independent siya at hindi umasa sa kanya, ngunit sa tuwing may krisis, kakayanin ito ng matanda. Bukod dito, ang kaluluwa ng matanda ay nasa isang lugar sa Chen Kun Pot. Sa ilang beses na pag-upgrade ng Chen Kun Pot, naniniwala si Yang Yian na makikinabang din ang kaluluwa ng master. Bagamat hindi pa napag-usapan ng master at apprentice ang mga ito, malinaw na nararamdaman ni Yang Yian na ang kaluluwa ng matanda ay lumalakas araw-araw. Kaya sa pagkakataong ito, sa pagharap sa mga Panginoong Yuanying na ito, hindi siya natakot, ngunit ang kanyang puso ay puno ng hangarin na pumatay. Nangako siyang ipaghihiganti si Daor at hihingi ng paunawa. Hindi ba't pinag-uusapan lang ang pagpatay kay Yuanying para ipaghiganti si Daor at ilabas ang galit? Ano ang magagawa ko kung magsisimula ako ng killing spree? Biglang ngumiti si Jian Janfan kay Yang Yian, okay, naaalala mo ba na pinatay mo ang isang lalaking nagngangalang Jian Cheng? Natigilan si Yang Yian at mabilis na naalala si Jian Cheng na humahabol sa kanya kasama ang 3 sundalo ng Jiaoyao City nang tumakas siya mula sa minahan. Now I understand na pareho silang may apelyido na Jian. Pinatay pala ng nakababataang matanda. Dapat noon palang naisip na ito ng Yin Yang sect. Kaya ang basura. Oo, pinatay ko siya. Inamin ito ng napaka-bachelor na si Yang Yian. Naghahanap ng kamatayan, ngayon ay ipaghihiganti ko ang aking apo. Umungol si Jian Yanfan at tumalon pababa mula sa malaking bato, dumiretso sa Yang Yio. Domain. Bahagyang binigkas ni Yang Yio ang dalawang salita. Sa oras na ito, handa siyang pumatay ng mga tao, at wala siyang pakialam kung mahahanap ng iba ang problema sa kanyang perpektong Golden Elixir Domain. Kasabay nito, sinabi niya sa kanyang Panginoon sa kanyang puso, matanda, pagpalain ang aking nasasakupan ng kaluluwa. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Pagpalain lamang ang aking kaluluwa. Ako mismo ang papatay sa mga bastos na ito ngayon. Okay, ngayon ko lang nakita ang practice mo. Tumugon si Yun Changxi at binigyan si Yang Yio ng basbas ng soul power ng Golden Elixir Domain. Ang kanyang pagpapala ng kaluluwa ay maaaring maging dahilan upang hindi maapi si Yang Yio ng kaluluwa ng Yuanying Cultivator sa domain. Matapos maramdaman ang pagpapala ng kaluluwa ng master sa domain, pinasadahan ni Yang Yio ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Pagharap sa palad ni Jian Yanfan, bigla siyang umalis na may dalang espada. Sa oras na ito, naramdaman ni Jian Janfan, na lumilipad sa himpapawid, ang aura na nagmumula kay Yang Yio. Bigla niyang pinandilatan si Yang Yio. 2 buwan na niyang hindi nakita si Yang Yio. Medyo hindi siya makapaniwala na naabot ng batang ito ang great perfection of the Golden Core. Pagkatapos ay nagbago ang isip niya at naisip na si Yang Yio ay malamang na nakakuha ng ilang natural na kayamanan sa ilalim ng lupang palasyo, kaya naabot niya ang great perfection ng Golden Core mula sa gitnang yugto ng Golden Core sa loob lamang ng 2 buwan. Sa kaisipang ito, naging sabik si Jian Janfan, iniisip na malamang na nakakuha si Yang Yio ng maraming kayamanan sa palasyo sa ilalim ng lupa. Hanggat pinatay niya si Yang Yio, lahat ng likas na kayamanan sa kanya ay pag-aari ni Jian Janfan. Ngumisi si Jian Janfan na may panunuya sa kanyang mukha, langgam ka lang. Sa tingin mo kaya mo akong labanan sa pamamagitan ng pagbubukas ng Golden Core Realm. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang soul attack ng isang Yuanying Cultivator. Natural na hindi alam ni Jian Janfan na si Yang Yio ay nasa kaharian ng 10th turn of the Golden Core, at siya ay pinagpala ng kaluluwa ng 12 Tribulations Luz Immortal. Ang makapangyarihang tunay na enerhiya ay natipon sa kanyang palad, at ang makapangyarihang espiritual na kapangyarihan ay sumanib dito.
Sinampal ni Jian Janfen ang espada ni Yang Yiyu ng palad na parang bundok. Sa kanyang mga mata, si Yang Yiyu ay palaging isang langgam bago niya nakamit ang nascent soul. Matapos isagawa ni Yang Yiyu ang mga kasanayan, tumaas ng gusto ang kanyang buong aura ng katawan. Naturally, nakita din ng ilang matatandang lalaki noong Huwebes na ang kaharian ni Yang Yiyu ay nasa great perfection of the Golden Core. Kabilang sa kanila si Fang Deyan ng Shadowless Sect at Chang Bazai ng Qingyang Sect. Ang dalawang matandang lalaki ay may parehong ideya kay Jian Janfen, at inisip nilang lahat na si Yang Yiyu ay nakakuha ng kayamanan mula sa langit at lupa. Sila nagkatinginan at nakita ang isang pangungusap sa mata ng isa't isa, na hindi nila maaaring hayaang samantalahin ni Jian Janfen si Yang Yiyu. Kaagad, ang dalawa ay sumugod kay Yang Yiyu mula sa kaliwa at kanan. Sa sandaling ito, tumikim si Yang Yiyu at bumulong sa kanyang puso, "Bueno, tatlong matandang immortal, sabay nating ayusin ang bago at lumang mga account." Pagpasok sa kanyang 10-turn Golden Core Field, na may suporta ng espiritual na kapangyarihan ng Master, siya ang magiging hari. Chapter 677, Yin Yang Stilang Heaven Technique. Alam ni Yang Yian na siya ay isang matabang tupa sa paningin ni Jian Janfen at ng iba pa sa sandaling ito, at lahat ay gustong kumagat ng isang piraso ng karne mula sa kanya. Hindi nila alam na si Yang Yian ay may matinding pagnanais na patayin ang mga bastard na ito, lalo na si Jian Janfen at ang dalawa pa, na halos kitilin ng kanyang buhay mahigit 2 buwan na ang nakalipas. Hindi pa siya nakaranas ng ganoong kahihiyan at paghamak, kaya mula ngayon, kailangan ng magsimulang pumatay upang maitatag ang kanyang autoridad, ipaghiganti si Dao at ilabas ang kanyang galit. Lahat ng nasa domain ay nasa saklaw ng perception ni Yang Yian. Ang pag-atake ng palad ni Jian Janfen ay bumangga sa kanyang espada. Boom! Sa malakas na pagsabog ng enerhiya, naramdaman ni Yang Yian ang kapangyarihan ng kaluluwa ng tunay na chi ni Jian Janfen, na hindi nakikita at dumiretso sa pag-atake sa kanya. Emph! Malamig na bumantong hininga si Yang Yian, pinakilos ang sarili niyang kaluluwa at marahas na nag-counter-atake, kasama ang pagpapala ng kaluluwa ng Master sa domain, hindi sapat para sa kanya ang soul attack ni Jian Janfen. Kahit na walang tulong ng soul blessing power ng Master, kayang labanan ni Yang Yian ang soul attack ni Jian Janfen gamit ang sarili niyang soul power. Gayunpaman, hindi niya intensyon na makasali sa matandang ito, kaya nang umatake ang soul power ni Jian Janfen, agad siyang gumanti. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay isang hindi nakikitang pag-iral na hindi nakikita ng mata, ngunit malinaw na makikita ito sa nasasakupan ni Yang Yiyu, o masasabing ang lahat ay ipinakita sa kanyang isipan. Sa kanyang perception, ang soul power ni Jian Janfen ay naging matalim na arrow at dumiretso sa kanyang noo. Alam ni Yang Yiyu na ito ang pagkakaiba sa pagitan ng nascent soul realm at ng Golden Core level. Ang cultivation talent ng Golden Core level ay ang domain, habang ang cultivation talent ng orihinal na nascent soul realm ay ang pagbabago ng kaluluwa. Hanggat ang kapangyarihan ng kaluluwa ay sapat na malakas upang paikliin ang kaluluwa sa anumang anyo ng pag-atake upang patayin ang kaaway, at ito ay hindi nakikita at nakikita, ito ang pinakamakapangyarihan. Ito ay nakakalungkot na nakatagpo si Jian Janfen ng isang freak na nagkataong lumagpas sa rules. Walang sino man ang mag-aakalang ang nasasakupan ni Yang Yiyu ay ang perpektong gininto ang core ng ikasampung pagliko, at mayroong isang master na ang kaluluwa ay nasa kabila ng langit. Bilang karagdagan, ang kasalukuyang paglilinang niyang ng Golden Core Great Perfection, ngayon ay nakatakdang maging kamatayan ni Jian Janfen, at ito rin ang trahedya ng lahat ng mga nagtangkang magplano laban kay Yang Yiyu. Sa makapangyarihang larangan, umuungal si Yang Yian at ang mga kaluluwa ng kanyang amo. Pagharap sa Soul Arrow ni Jian Janfen, malamig siyang ngumuso at direktang binasag ang Soul Arrow ni Jian Janfen gamit ang makapangyarihang Soul Power. Kasabay nito, ang Dragon Slaying Sword at ang palad ni Jian Janfen ay nagbanggaan, at sila ay pantay-pantay sa putok. Ngunit iniluwa ni Jian Janfen ang isang subo ng lumang dugo. Sobrang putla ng mukha niya. Paano ito posible? Ang Soul Arrow ay nabasag, at ang kaluluwa ni Jian Janfen ay nasira at ang pagsusuka ng dugo ay itinuturing na magaan. Mukha siyang hindi makapaniwala. Ngumisi si Yang Yian, iwinagayway ang kanyang kamay, at biglang, lumitaw ang dalawang itim at puting puppet. Direkta niyang inutusan ang dalawang itim at puting puppet kill. Ang target ay si Fang Deyan ng Shadowless Sect at Chang Bazai ng Qingyang Sect na nagmula sa likuran para pumatay. Ang itim at puti na mga puppet, habang ang cultivation realm ni Yang Yian ay umunlad, ay nagkaroon ng parehong soul imprint gaya ng master, na katumbas ng clone ni Yang Yian. Anyway, lahat sila ay kontrolado ng kaluluwa. Kung hindi nila mapatay sina Fang Deyan at Chang Bazai, walang problema na harangin sila sandali. Hanggat maaari nilang harangan sila ng ilang sandali, ito ay sapat na para kay Yang Yian. Dahil nasira na ang kaluluwa ni Jian Janfen, madali para sa kanya na patayin siya.
Dalawang matangkad at malalakas na lalaking nakasuot ang biglang lumitaw sa tabi ni Yang Yio, na nagpatigil sa lahat. Nanliit ang mga mata ni Jian Janfen, masyadong kakaiba itong Yang Yio. Sa sandaling ito ng pagkasindek, naglunsad si Yang Yio ng matinding pag-atake kay Jian Janfen. Pagpili ng mga bituin, paghuli sa buwan, pagnanakaw ng kalangitan. Siya ay umungal at gumamit ng 3 buto kamay na kapangyarihan sa isang hininga, bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Hindi pa ito tapos, kasabay nito ay pinakilos ni Yang Yio ang kapangyarihan sa domain. Hiramin ang kapangyarihan ng langit, kidlat, talim ng hangin, go! Whoosh! Bitek! Ang lakas ng talim ng hangin at kidlat ay tinangay din si Jian Janfen. Nang sumunod na sandali ay nanlaki ang mga mata ni Jian Janfen. Hindi pa siya nakakita ng sinuman na gumamit ng kapangyarihan ng kidlat at talim ng hangin sa domain, na lampas na sa kapangyarihan ng 5 elemento. Ang pag-atake ni Yang Yio ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong huminga, na nagpabilis ng tibok ng puso ni Jian Janfen, at siya ay dinaig ng isang krisis na hindi pa niya naranasan noon. Yin Yang stealing the sky, ako lang mag-isa, break it for me. Galit na galit si Jian Janfen, at ginamit ang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ng Yin Yang sect, ang mahiwagang kapangyarihan na ang mga matatanda lamang ang maaaring magsanay, ang Yin Yang stealing the sky. Biglang gumalaw ang espiritual na enerhiya ng mundo sa field, at nagtipon ang hangin at mga ulap, at ang malakas na dark energy na nakikita ng mata ay natipon sa katawan ni Jian Janfen. Isang pattern ng Yin Yang ang nabuo sa paligid ng kanyang katawan, naganap na nabuo sa pamamagitan ng pagtitipon ng enerhiya. Pagkatapos ang buong Yin Yang ay biglang sumabog sa isang nakasisilaw na liwanag, at sa isang putok, ito ay napunta sa 3-strike hand bone magical power ni Yang Yio tulad ng pagbagsak ng langit at lupa. Ito ay halos 360 degrees na walang patay na mga anggulo, ganap na sumasakop sa 3-strike hand bone magic power ni Yang Yio sa Yin Yang pattern, at ang liwanag ay nagdulot ng mabilis na mata. Katulad nito, ang mga pag-atake ng kidlat at mga wind blades ay natangay dito, at si Yang Yio mismo ay natakpan ng nakasisilaw na Yin Yang pattern light ni Jian Janfen. Ang ilang mga oportunista sa labas ng larangan ay hindi inatake si Yang Yio sa unang pagkakataon, naghihintay na panoorin ang palabas. Nang makita nilang ginamit ni Jian Dongfan ang Yin Yang diagram, nanlaki ang kanilang mga mata. Ilang tao na nakakilala sa mahiwagang kapangyarihan ay bumulalas, ito ang mahiwagang kapangyarihan ng Yin Yang sect, ang Yin Yang stealing heaven technique. Ginamit talaga ni Jian Dongfan ang lahat ng mahiwagang kapangyarihan ng sekta. Ang Yang Yio na ito ay hindi simple. May sumunod. Walang kwenta ang pagiging simple. Ang mahiwagang kapangyarihan ng Yin Yang sect, ang Yin Yang stealing heaven technique, ay usap-usapan na nilikha ng tagapagtatag ng Yin Yang sect at naipasa sa mahigit 3,000 taon. Mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas, may mga mahuhusay na magsasaka sa mountain at sea realm. Hindi tulad ngayon na bihira na magkaroon ng cultivator sa out-of-body stage. Ang Yang Yio na ito ay maaaring pilitin si Jian Dongfan na gamitin ang Yin Yang stealing heaven technique, na isang natural na kababalaghan. Sa kasamaang palad, hindi niya ito kayang pigilan. Oo, narinig ko rin na ang Yin Yang sect ng Yin Yang stealing heaven technique ay napakalakas. Tila babagsak si Yang Yio. Nagbulungan ang mga nanunood sa field. Ngunit si Yang Yio sa bukid ay hindi natakot. Hindi niya inaasahan na mapabagsak niya si Jian Dongfan gamit ang 3-strike hand bone magical power at ang kapangyarihan ng kidlat at talim ng hangin. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Yang Yian na ang Yin Yang stealing heaven technique ni Jian Janfen ay makapangyarihan. Ang kanyang 3-strike hand bone magic kasama ang kidlat at wind blade magic ay itinuturing din na tumaas ng malaki sa paglilinang, at lahat ng ito ay nalutas ni Jian Janfen. Ang lahat ng mga pagbabago sa kanyang sariling larangan ay hindi makatakas sa pangunawan ni Yang Yian. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang pag-atake ay nasira ng mahika ni Jian Janfen, ngunit ang kapangyarihan ng Yin Yang stealing heaven technique ni Jian Janfen ay hamina din. Pagkatapos ng lahat, ang 3-strike hand bone magic ni Yang Yian ay hindi karaniwan. Ito ay ang hand bone magic ng Tongbi 8. Kung siya at si Jian Janfen ay may parehong antas ng paglilinang, ang 3-strike hand bone magic ay sapat na upang patayin si Jian Janfen. Si Yang Yian ay nakasuot ng Sun Moon Universe armor at hawak ang dragon slaying sword sa sandaling ito, ngunit handa na siya sa lahat. Nang maramdaman niya ang Yin Yang stealing heaven technique ni Jian Janfen na gumulong patungo sa kanya, hinimok niya ang tunay na Chi Sun Moon Universe armor na lumiwanag ng gusto, at ang depensa ay umabot sa pinakamataas na antas. Pagkatapos ay ginalaw niya ang kanyang mga paa at nagsagawa ng close to the world skill, at biglang sumugod kay Jian Janfen, na nakikipag-usap sa kapangyarihan ng 5 elemento ng langit at lupa sa kanyang isipan. Ang paghiram ng kapangyarihan ng langit, ang 5 elemento ay pinipigilan.
Sa kanyang nasasakupan, ginamit ni Yang Yiyu ang lahat ng kapangyarihang magagamit niya. Ang kapangyarihan ng 5 elemento ng langit at lupa ay ginamit sa pinakamalakas sa kanyang nasasakupan. Sa isang iglap, naisip niya ang mga pagbabago ng magkaparehong henerasyon ng 5 elemento at pagpigil sa isa't isa, na sumasakop kay Jian Janfen na parang tidal wave. Sa parehong oras, ang kanyang puso ay kumikilos, at ang mga kaliskis ng dragon na inalagaan sa kanyang dantian ay lumipad sa isang iglap, tulad ng isang bulalakaw na tumatama sa kalangitan, at bumaril patungo kay Jian Janfen. Ang katawan ni Yang Yiyu ay parang isang matalas na palaso, umaasa sa galaw ng katawan at mahiwagang kapangyarihan ng kasanayang, malapit sa mundo, at mabilis na tumakbo patungo kay Jian Janfen. Ang dragon-slaying sword sa kanyang kamay ay kumikinang sa pilak na liwanag, at ang malamig na hangin ay dumidiin. Ang enerhiya ng fantasy sword ay hindi masisira, at ang espada ay lumabas na may layunin ng espada na sirain ang bundok. Para naman kay Jian Janfen, pagkatapos gamitin ang kanyang ipinagmamalaki na Genzong magical power para basagin ang 3-strike handbone magic power ni Yang Yiyu at lightning wind blade power, nakaramdam lang siya ng kaunting kasiyahan sa kanyang puso, ngunit hindi niya inaasahan na ang mas malakas na pressure mula sa langit at lupa ay mapupuno ng hininga ng 5 elemento ng mutual generation at mutual restraint sa kanya. Biglang nagbago ang mukha niya. Alam niyang may problema siya at may backup plan si Yang Yiyu. Puff! Isang bibig ng dugo ang biglang dumampi, at umungal, break. Sa sandaling ito, sinunog ni Jian Janfen ang sarili niyang diwa para masira ang 5 elemento ng pressure ni Yang Yiyu. Boom! Sa isang mapurol na tunog, sa wakas ay binayaran niya ang presyo ng dugo para basagin ang 5 elemento ng pressure attack ni Yang Yiyu, ngunit si Jian Janfen ay dumanas din ng malaking backlash na presyo. Walang pagsunog ng dugo ng walang presyo. Sa oras na ito, nang hindi makahinga si Jian Janfen, muling tumalon ang kanyang puso. Sa kanyang paningin, dumiretso sa kanyang noo ang isang ginto at malaking bagay na parang kaliskis ng isda. Kabanata 678 Sino ang nang-ahas na hawakan ang mga tao ng Sanxiu City? Nanlumo si Jian Janfen kaya gusto niyang samukan ng dugo. Wala siyang oras para isipin iyon. Muling nag-aapoy ang buong katawan niya at bigla niyang inabot ang kaliskis ng isda. Bang! Matapos ang isang suntok, ang lumilipad na kaliskis ng isda ay sa wakas ay inalag niya sa halaga ng pagkasunog ng kanyang dugo. Gayunpaman, sa susunod na sandali ay nanlaki ang mga mata ni Jian Janfen. Puff! Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang dantian at bumulwak ang isang subo ng dugo. Unti-unting naging malinaw ang figure ng tao sa kanyang paningin. Ang tunay na Yang Yiyu ay tinusok ang kanyang dantian ng isang espada, at ang makapangyarihang totoong chi ay dumurog sa kanyang dantian at sa kanyang buong internal organs. Ikaw! May gustong sabihin si Jian Janfen, ngunit hindi talaga siya makahinga. Maaari kang mamatay. Sigaw ni Jian Janfen. Si Yang Yiyu ay may malamig na mukha at hinampas ng suntok ang ulo ni Jian Janfen, sinira ang dantian at kaluluwa ni Jian Janfen. Sa puntong ito, si Jian Janfen, na nasa gitnang yugto ng nascent soul, ay namatay. Nakita ng mga manunood si Jian Janfen na sinuntok ni Yang Yiyu sa ulo, at lahat sila ay nagulat. Sa oras na ito, walang intensyon si Yang Yiyan na pakialam kung ano ang iniisip ng mga taong ito sa labas ng field. Lumingon siya at itinuon ang tingin kay Fang Dean at Chang Bozai. Sa totoo lang, wala pang 10 paghinga ang laban nila ni Jian Janfen. Ang tunggalian sa pagitan ng mga master ay madalas na nangyayari sa pagitan ng mga paghinga. Ngayon, si Yang Yiyan ay maaaring ituring na isang mahusay na magsasaka. Bagamat pinatay niya si Jian Janfen sa tulong ng kaluluwa ng kanyang amo sa bukid, pinatay niya ito sa sarili niyang lakas, na matatawag na magaling na magsasaka. Doon ay 3 matandang immortal, at ngayon ay 2 na lamang ang natitira. Ang 2 itim at puting puppet ay hindi rin vegetarian. Ang kanilang lakas ay nasa antas ng Jindan de Quan. Bagamat sila ay sinusupil ni na Fang Dean ng Wu Ying sect at Chang Bozai ng Xingyang sect, mas maganda sila dahil malalakas ang mga puppet. Maaari silang bumangon at lumaban ng mabilis pagkatapos matamaan. Medyo mahirap din sila. Sinagot ni Yang Yiyan si Jian Janfen na may panunuya sa kanyang mukha, at iginalaw ang kanyang mga paa at sumugod kay Fang Dean. Kasabay nito, kontrolado ng kanyang kaluluwa ang puting nakabaluti na pupi upang iwanan si Chang Bozai at tumalikod upang salakayin si Fang Dean. Handa si Yang Yiyan na patayin si Fang Dean sa isang iglap. Sa 2 puppet na nagpipigil sa isa't isa, at kung kikilos siya, magagawa niyang patayin si Fang Dean sa isang iglap. Ni Fang Dean o Chang Bozai ay walang mas malakas na aura kaysa kay Jian Janfen. Pareho silang nasa gitnang yugto ng nascent soul, ngunit sila rin ay malakas at mahina. Bukod dito, sa tulong ng mga itim at puting puppet, si Fang Dean ay isang patay na tao sa mga mata ni Yang Yiyan. Siya
ay nanumpa sa simula na kung siya ay makakalabas sa malaking hukay, gugulin niya ang 3 tao upang maging abo. Ang pagpatay kay Jian Jianfen ay nakapagpawi na ng kanyang galit. Ang natitirang Fang Dean at Chang Bozai ay hindi nababahala. Sa isang sandali, nakontrol niya ang 2 puppet para salakayin si Fang Dean. Malamig na sumangot si Fang Dean at hindi siniseryoso ang 2 puppet. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng mga puppet ay tila nasa great perfection of the golden core. Ibinato ni Fang Dean ang isang kutsilyo sa kanyang kamay at itinawid ito sa 2 puppet. Anyway, hindi niya siniseryoso ang 2 puppet sa mga mata niya. Boom! Direktang tinadtad ng kapangyarihan ng kutsilyo ang 2 puppet. Ang ikinalungkot ni Fang Dean ay ang katawan ng 2 puppet ay maihahambing sa espiritual na mga sandata. Not to mention scars, ni isang crack ay walang natira. Tinadtad lang sila ng kutsilyo. Ngunit sa sandaling ito, ang mga talukap ni Fang Dean ay kumikibot ng husto. Naramdaman niya ang panganib at nakita niyang sinasaksak siya ni Yang Yiu ng isang espada na parang kidlat. Sa oras na ito, alam ni Fang Dean na siya ay naloko. Ang 2 puppet ay isang pagkukunwari lamang. Ang talagang nakamamatay ay ang kidlat na espada ni Yang Yiu. Naiintindihan niya, ngunit huli na ang lahat. Puff! Ikaw, nanlaki ang mga mata ni Fang Dean. Ang kanyang mga mata na noon ay malaki na, ngayon ay kasing laki na ng mata ng baka, na parang hindi makapaniwala. Maaari kang mamatay. Tinusok ni Yang Yiu ng espada ang ulo ni Fang Dean. Pagkatapos niyang magsalita, tinusok niya ng isa pang bilog ang kanyang dantian, at hindi man lang nakatakas ang kanyang yuanying. Kinokontrol niya ang 2 puppet para salakayin si Fang Dean mula sa kanyang kaluluwa, at ginamit ang kasanayang, malapit sa mundo, para lamang sa nakamamatay na espadang ito. Namatay si Fang Dean gamit ang isang espada. How dare! Ikaw! Si Chang Bozai, na hindi na napigilan ng papay, ay nakitang sinuntok ni Yang Yiu si Fang Dean, at umungol. Ang mahiwagang sandata sa kanyang kamay ay isang sinaunang espada, at direktang sinaksak niya si Yang Yiu. Matanda, nandito ka sa tamang oras, ikaw na. Hindi man lang lumingon si Yang Yiu at hinampas siya ng kanyang espada. Sa bukid, kahit walang mata, naramdaman niya ang pagsaksak ng espada ni Chang Bozai. Ding-dang! Hinampas ni Yang Yiu ng espada si Chang Bozai, at ang dalawa ay pinaghiwalay ng isang suntok. Sa sandaling ito, ang puso ni Chang Bozai ay nasa kaguluhan. Napanood niya si Yang Yiu na pumatay ng 2 master sa gitnang yugto ng Nascent Soul. Kung may luck factor sa pagpatay kay Jian Jianfen, hindi ito pinag-isipan ni Chang Bozai. Ngunit pagkatapos ay nakita niyang sinuntok ni Yang Yiu si Fang Dean sa kanyang dagandong at pinasabog siya, at pagkatapos ay nakipag-away siya sa kanya gamit ang isang espada, at si Chang Bozai ay hindi nakalmado. Dahil naramdaman niya na ang kapangyarihan ng espada ni Yang Yiu ay halos kapareho ng sa kanya, isang tao sa gitnang yugto ng Nascent Soul, at sa pagdagdag ng 2 armored na lalaki, natakot si Chang Bozai. Mula sa simula hanggang ngayon, sa katunayan, walang sinuman sa kanila ang makapagsasabi na ang itim at puting papay ni Yang Yiu ay isang papay, ngunit mas kakaiba ang pakiramdam nito. Malamig na tiningnan ni Yang Yiu si Chang Bozai at nakita niya ang bakas ng takot sa kanyang mga mata, at agad siyang ngumiti. Alam niyang nahuli na ang momentum ni Chang Bozai, at ilang sandali lang ay napatay na siya. Itinaas ni Yang Yian ang Dragon Slaying Sword sa kanyang backhand at inikot ang kanyang chi. Kasabay nito, pinalibutan ng puwersa ng kidlat ang Dragon Slaying Sword. Sa oras na ito, walang malay na umatras si Chang Bozai at nilunok ang kanyang laway. Nang makita ang kidlat sa Dragon Slaying Sword ni Yang Yian, lalo siyang natakot. Hindi niya maintindihan kung paanong ang isang bata na nakaabot sa great perfection of the Golden Core ay magkakaroon ng kapangyarihan ng kidlat at pumatay ng 2 master sa gitnang yugto ng Nascent Soul sa loob lamang ng ilang minuto. Habang umaatras siya, umikot ang mga mata ni Chang Bozai. Masyadong kakaiba ang Yang Yian na ito. Hindi siya maaaring magpatuloy ng ganito. Sinusubukan niyang ayusin ang mga bagay para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at nakita niya ang higit sa 20 Nascent Soul Cultivators na nagtipon sa paligid niya. Kabilang sa kanila, mayroong 2 tao na nasa gitnang yugto pa rin ng Nascent Soul, at ang iba ay nasa unang yugto pa lang ng Nascent Soul. Nagkaroon ng ideya si Chang Bozai, at biglang sumigaw sa paligid, mga kapwa Dawista, itong batang ito ang pumasok sa hukay. Pumasok din sa underground na palasyo ang Martin na hinahabol ng lahat. Ngayon ang batang ito ay lumabas mula dito. Marami siyang likas na kayamanan mula sa palasyo sa ilalim ng lupa, at alam niya ang kinaroroonan ng treasure hunting Martin. Maaari tayong magkaisa para patayin siya. Mga kapwa Tawista, nag-iisa siya ngayon. Madali para sa amin na patayin siya ng magkasama at ibahagi ang kayamanan. Maraming mga master sa Nascent Soul Realm sa paligid, mahigit 20 tao, ang nagbago ng mukha nang marinig nila ang mga salita ni Chang Bozai.
Noong nakita nila ang liwanag ng malaking hadlang sa hukay noon, nakita na nila ang pagkakaroon ni Chang Bazai, Jian Fan, at Fang Dean. Sa loob ng mahigit 2 buwan, hindi umaalis ang 3 tao at binantayan pa rin ang hukay, ibig sabihin ay dapat may plano sila. Ngayon alam na nila na ang bata na mabangis na pumatay sa 2 middle stage nascent soul sa harap nila ay ang pumasok sa underground na palasyo ng hukay. Ang pinakamahalagang bagay ay malamang na alam niya ang kinaroroonan ng treasure hunting Martin. Ang talento ng treasure hunting Martin ay nakita ng maraming tao na naroroon. Sino ang hindi matutukso? Anak, sabihin mo sa akin kung nasaan ang treasure hunting Martin, at ililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, baka mapatay kita. Sa wakas, tumalon ang unang tao. Siya ay isang 60 taong gulang na lalaki, at isa ring master ng nascent soul middle stage. Wow, anak, hindi na ako magtatanong tungkol sa treasure hunting Martin. Iwanan mo ang espada sa iyong kamay sa akin, at ililigtas ko ang iyong buhay. Isa pang master ng nascent soul middle stage, ngunit isang malakas na lalaki na may maitim na balat tulad ng isang African. Pagkatapos, mahigit 10 tao sa nascent soul early stage ang direktang lumapit kay Yang Yio. Marami pa. Higit sa 20 nascent soul master sa kabuuan. 2 sa kanila ang prangka tungkol sa pagkilos, at pinalibutan sila ng mahigit 10 tao sa nascent soul early stage. 7 o 8 tao lang ang nanunood at hindi gumagalaw. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang 3 nascent soul middle stage na natapos na mga produkto ay nakapalibot kay Yang Yio. Sa isang sulyap, mayroong 14 na tao sa nascent soul early stage na naghihintay ng pagkakataong lumipat. Napangiti si Chang Bazai. Ito ang gusto niya. Ngayon, kahit na si Yang Yio ay isang master sa namayapang nascent soul, wala siyang maisip na mapayapang wakas. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa sandaling ito, 7 o 8 figure ang nagmula sa malayo. Ang sinumang maglakas loob na hawakan ang mga tao ng Sanshio City ay magiging kaaway ni Linuo. Isang matalas at malamig na boses ang nauna sa boses. Nagulat si Yang Yio at tumangala. Talagang si Linuo, ang dakilang Panginoon ng lungsod ng Sanshio City, ang dumating kasama ang 7 nascent soul cultivator. Hindi niya inaasahan na lilito si Linuo dito, at tutulungan siya, ang nominal na deputy city lord ng Sanshio City. Sa huli, si Yang Yio ay isang figurehead lamang, ngunit nagpakita si Linuo upang tulungan siya, na nakaantig sa kanya. Hindi nagtagal ay lumitaw si Linuo sa eksena. Sa sandaling ito, si Linuo ay nakasuot ng itim na damit, at ang kanyang mga mata ay parang talam na tumitingin sa paligid. Maraming tao ang hindi nang ahas na tumingin sa kanya. Si Linuo ay ang dakilang Panginoon ng lungsod ng Sanshio City, ang tunay na master, na nakatulong sa hindi mabilang na mga magsasaka at nagkaroon ng malawak na network ng mga contact. Ito ang nakakatakot kay Linuo, at maraming tao ang hindi nang ahas na saktan siya. Great City Lord, iniyuko ni Yang Yio ang kanyang mga kamay. Huwag kang matakot, miyembro ka na ng aking Sanshio City. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na hawakan ka ngayon. Habang nagsasalita si Linuo, ang kanyang mga mata ay direktang nakatutok sa matipunong lalaki na nagbanta kay Yang Yio na ibigay ang Dragon Slaying Sword. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, kapatid na bato, 80 taon na tayong hindi nagkita, ngunit nakikilala mo pa rin ako, Linuo. Kabanata 679 na pagdaragdag ng gatong sa apoy. Ang matipunong lalaki na may maitim na balat tulad ng isang Aprikano, isang malaking tao tulad ng isang bakal na tore, ay hindi nang ahas na tingnan si Linuo sa mata, at umiwas ng kaunti. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Linuo, ngumiti na parang bata na humihingi ng tawad at sinabing, Sister Lee, how dare I forget you? Sa pagkakataong ito, sinasamantala ko ang pagbubukas ng Luofu Mountain para pumunta sa Sanshio City para bisitahin si Sister Lee. Bato, ang galing mo, hindi ko kayang tuparin ang tawag mo kay Sister Lee. Malamig na sumangot si Linuo, na may mga reklamo sa kanyang mga salita, ngunit ang tono ay mas malambot. Pagkatapos ay itinuro niya si Yang Yio at sinabing, siya si Yang Yio, ang representante na Panginoon ng lungsod ng Sanshio City. Bakit mo ako ninakawan, Bato, Linuo? Ang malaking tao na tinawag na Bato ni Linuo ay biglang nahiya, ang kanyang mukha ay kumikibot. Buti na lang at parang African ang kulay ng balat niya, kung hindi ay mapula ang mukha niya sa sandaling ito. Mabilis siyang huminto at sinabing, hindi pagkakaunawaan, Sister Lee, hindi ko talaga alam kung taga Sanshio City ang batang ito. Kung alam ko lang yun, kahit 10 lakas ng loob ko, hindi ako maglalakas loob na gawin yun. Kung ako, Bato, ay hindi kinuha ni Sister Lee 80 taon na ang nakalilipas, pinatay na sana ako ng aking mga kaaway. Wala sana ako sa kinatatayuan ko ngayon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang dakilang pabor na ibinigay mo sa akin. Sister Lee, huwag kang mag-alala. Dahil taga Sanshio City siya, kapatid siya ng Bato ko.
Kung sino man ang manggahas na salakayin ang isang tao mula sa lungsod ng Sanshu at gawin akong malungkot, Sister Lee, ako, si Bato, ay hindi papayag. Ang mukhang magaspang na lalaki ay talagang isang mislan at mislan na tao. Ipinahayag niya ang kanyang saloobin kay Linuo sa ilang salita. Pagkatapos ay sinabi ng malaking lalaki na nagngangalang Bato kay Yang Yian, ang batang iyon, hindi, pasensya na, Kuya Yang, pasensya na, hindi ko alam na lalaki ka ni Sister Lee, ngayon lang ako naging walang ingat, patawarin mo sana ako, Kuya Yang. Bagamat labis siyang nalungkot sa pananakot ni Bato, ayaw niyang matamaan ang isang nakangiting tao. Sina Bato at Linuo ay matandang magkakilala, at walang pakialam si Yang Yian tungkol dito. Sa bersyong ito ng bundok at dagat ng kapatid na Aprikano, ngumiti lang si Yang Yian at sinabing, magalang si Kuya Bato. Sa lohikal na pagsasalita, anuman ang paglilinang o edad, dapat tawagin ni Yang Yian si Bato na kuya, ngunit ngayon ay tinawag na talaga niyang kapatid si Bato. Dahil dito ay naninigas ang mukha ni Bato, ngunit pagkatapos ay tumawa siya, na iniisip na si Yang Yian ay isa pa ring may-ari ng sama ng loob, at hindi siya nagdusa ng anumang pagkawala. Ang pagtawag sa kanya ng kapatid ay hindi matukoy ang pagkakaiba ng mataas at mababang henerasyon, ngunit hindi mahalaga, patawarin mo lamang siya. Ang babala at pagtataksil ni Bato ay naging napakapangit ni Chang Bozai at ng iba pa. O masasabing ang paglitaw ni Linuo ay nakapagbigay ng pagtatansya sa maraming tao. Bagamat si Linuo ay nasa gitnang yugto lamang ng nascent soul, ang kanyang tunay na lakas ay hindi maarok. Siya rin ang Panginoon ng isang lungsod at may mga kaibigan sa buong Shanghai Realm. Hindi madali para sa mga ordinaryong tao na masaktan siya. Hindi nagtagal, ilang mga magsasaka sa unang yugto ng nascent soul ang bumati kay Linuo na may kahihiyan sa kanilang mga mukha at pagkatapos ay umalis sa eksena. Ang mga taong ito, tulad ni Bato, ay walang alinlangan na nakatanggap ng proteksyon ng Sanshu City. Sa pagdating ni Lilu, natural na hindi nila lalabanan si Yang Yiyo. Ang natitirang siyam na nascent soul sa gitnang yugto, ang matandang nasa gitnang yugto ng nascent soul, at si Chang Bozai ay hindi sumuko. Ang iba ay natatakot kay Linuo, ngunit ang mga nanatili ay hindi natakot dahil lahat sila ay mula sa malalaking angkan. Malamig na bamantong hininga ang matanda, Master Lee, hindi ko pa nabalitaan na kailan naging bata ang Deputy City Lord ng iyong Sanshu City. Baka ikaw, Linuo, ay gustong kunin ang lahat ng kayamanan at treasure hunting Martin sa batang ito. Oo, si Linuo ay napapaligiran ng lahat. Huwag isipin ang tungkol sa pagkain mag-isa. Kung sino man ang makakapagpabagsak sa batang ito ay may kakayahang tao. Ang iba ay natatakot sa iyo, Linuo, ngunit kami ay hindi. Malamig na sumangot si Chang Bozai. Haha, Chang Bozai ng Qingyang Sect, Chen Tianping ng Yuhuo Sect, sino ka sa tingin mo? Kahit na narito ang master ng iyong sekta, kung gusto mong hawakan ang mga tao ng Sanshu City, kailangan mong mag-isip ng 2 beses. Maglakas loob na hawakan si Yang Yian. Malakas ang aura ni Linuo at nangingibabaw ang kanyang mga salita. Pa-impulse siyang nakatingin sa dalawa. Galit na galit sina Chang Bozai at Chen Tianping ng Yuhuo Sect kaya nanginginig ang kanilang buong katawan. Okay, ngayon gusto kong makita kung paano mo, Linuo, mapoprotektahan ang batang ito. Hindi ako natatakot sa iyo. Sa isang kisap mata, malapit nang sumiklab ang labanan. Ngunit sa oras na ito, sinabi ni Yang Yiyo, sandali lang, Grand Lord. Nilingaw ni Linuo ang kanyang ulo upang tingnan si Yang Yiyo, hindi alam kung ano ang gagawin ni Yang Yiyo, ano. To be honest, ang treasure hunting Martin sa Luofu Mountain ay ang aking espiritual na hayop. Ito ay pananghuhuli ng mga taong ito noon dahil sa aking kawalan ng kakayahan bilang isang master, ngunit ngayon, mayroon pa rin akong tiwala sa pakikitungo sa mga bastos na ito. Nanumpa ako na ipaghiganti ang Martin gamit ang sarili kong mga kamay at ilalabas ang aking galit, para maibigay na lang sa akin ng Grand Lord of the City ang mga bastard na ito. Kailan? Sinabi ito ni Yang Yiyo, kumislap ang mga mata ni Linuo, at inakala ng mga taong sumusunod sa likod ni Linuo na si Yang Yiyo ay ignorante sa mundo. Ang isang maliit na gintong elixir ay talagang gusto ng 2 master ng gitnang yugto ng nascent soul at siyam na cultivator ng maagang yugto ng nascent soul. Tinanggihan pa niya ang kabaitan ng City Lord Linuo, na talagang walang utang na loob. Maging sina Chang Bozai at Chen Tianping ay unang nagalit sa sumpa ni Yang Yiyo, at pagkatapos ay tuwang-tuwa. Ang batang ito ay malinaw na naghahanap ng kamatayan. Ngunit si Linuo ay nakatitig sa mga mata ni Yang Yian at nakita ang paglaki ng kumpiyansa sa mga mata ni Yang Yian. May gusto siyang sabihin, ngunit ang mga salita ay naging 3 salita sa kanyang mga labi, mag-ingat. Oo, tumanggo si Yang Yian bilang tugon. Ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Yang Yian kay Linuo at gustong harapin ang mga taong may hindi tamang pag-iisip tungkol sa kanya ng mag-isa ay pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, hindi dahil siya ay mayabang.
Ang paglabas ng kanyang galit kay Dower ay isa lamang sa mga kadahilanan, at ang mas mahalaga ay pagkatapos na matagpuan si Dower ngayon, tiyak na malalaman ng mga tao na iyon ang kanyang espiritong hayop sa hinaharap. Kung hindi tinuruan ng malupit at hindi malilimutang aral ang mga taong ito, hindi pa rin sila titigil. Bukod dito, napatay na niya si Jian Janfen ng Yin Yang Sect at Fang Dean ng Shadow Sect, at naprovoke ang dalawang malalaking sekta, kaya hindi na niya inisip na pumatay pa ng ilan. Ngayon, ang mahalagang bagay ay maitatag ang kanyang prestihiyo. Alam ni Yang Yian na kung hindi niya itatag ang kanyang prestihiyo ngayon, hindi siya kailanman makakalakad sa Mountain and Sea Realm. Tungkol sa biglaang pagpapakita ni Li Nuo upang tulungan siya, naniwala si Yang Yian na hindi lamang ito dahil siya ay taga Sanshu City. Kung maniniwala talaga siya, magiging tanga siya. Walang libreng tanghal iyan sa mundo. Dapat ay may hihilingin si Li Nuo kapag tinulungan niya siya. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang utang ng pabor. Sa kabilang banda, ang pinakamataas na antas ng paglilinang ngayon ay ang gitnang yugto lamang ng Nascent Soul. Kasama ang Master dito, ang pagkakataong ito na maitatag ang kanyang prestihiyo ay nakatadhana na maging isang pagkakataon para kay Yang Yian na sumikat sa mundo ng bundok at dagat. Siya, nagtagumpay sa pagtatatag ng kanyang prestihiyo ngayon. Naniniwala ako na kung may gustong samantalahin siya at si Dower sa hinaharap, kailangan nilang isaalang-alang kung mayroon silang lakas. Kaya tinanggihan ni Yang Yiu si Li Nuo. Ibinaling ang kanyang ulo, tinitingnan sina Chang Bazai, Shen Tianping at ang siyam na Yuanying Early Stage Cultivator na mahigit 10 metro ang layo, pinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at munition, at iniunat ang kanyang kamay upang tawagin si Dower mula sa espasyo ng Chen Kun Pot. Ito ba, ang treasure hunting Martin? May excited na sabi. Hindi ko inaasahan na nasa kamay ni Yang Yiu. Ito ay lumabas sa manipis na hangin. Mukhang may high-level storage magic weapon ang batang ito. Hindi simple ang makakolekta ng mga spirit beast. Ito talaga ang kanyang espiritong hayop. Nagkaroon ng mga talakayan sa paligid. Nakita ni Li Nuo ang treasure hunting Martin na ipinatawag ni Yang Yiu na nakatalikod sa kanya, at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang dahilan kung bakit siya tumayo upang tulungan si Yang Yiu nang walang pag-aalinlangan na sakta ng mga taong ito mula sa malalaking sekta ay dahil narinig niya ang balita noon na pumasok si Yang Yiu sa malaking hukay, at ang treasure hunting Martin ay nasa ilalim din ng palasyo ng malaking hukay, para lang makuha ang kinaroroonan ng treasure hunting Martin mula kay Yang Yiu. Bilang karagdagan, sinabi lang ni Yang Yiu na si Dower ang kanyang espiritong hayop, at ang kanyang puso ay naging mas komplikado. Nang makita niya ang treasure hunting Martin na ipinatawag ni Yang Yiu, ang mga mata ni Li Nuo ay patuloy na kumikislap. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya sa sandaling ito. Anyway, tumayo siya para tulungan si Yang Yiu, hindi lang dahil si Yang Yiu ang Deputy City Lord ng Sanshiu City at miyembro ng kanyang Sanshiu City, kundi dahil din sa treasure hunting Martin na ito. Namumula ang mga mata ng maraming tao nang makita nilang lumitaw si Dower. Nagpakita pa ng mata ko na kinangsina Chang Bazai at Shen Tianping. Ngumisi si Yang Yiu at nakita ang mga mata ng lahat sa paligid niya, at pagkatapos ay hindi pinansin ang lahat at sinabi kay Dower, Xiang, sabihin mo sa akin, sino sa mga taong ito sa bukid ang humabol sa iyo? Tumili. Tumili si Dower, ngumisi at itinaas ang kanyang maliliit na paa, sabay turo kay Yang Yiu. Nagkataon, sina Chang Bazai at Shen Tianping, kasama ang siyam na Yuanying Early Stage Cultivators, ay pinangalanan ni Dower. Pinalibutan nila ang ilang nanunood sa labas ng venue. Ang hindi inaasahan ni Yang Yian ay kasama rin nila si Li Nuo at ang malaking tao na si Bato, na nanghuli rin kay Dower. Naging maingat si Yang Yian tungkol kay Li Nuo, at pagkatapos ay humarap sa matako na mata ni Chang Bazai at ng iba pa, handa si Yang Yian na magdagdag ng panggatong sa apoy. Dahil gusto niyang pumatay ng mga tao para maitatag ang kanyang autoridad, hinayaan niyang medyo mabaliw ang mga taong ito. Gusto niyang makita kung gaano karaming tao ang hindi makakalaban at makatatalon. Kabanata 680 ang invisibility talent ni Dower. Tumingin si Yang Yiu sa mga mata ko na mukha at munition, isang grupo ng mga bastard, ang paglalakbay ko sa palasyo sa ilalim ng lupa ay nagbunga ng maraming pera, kabilang ang treasure hunting Martins, supreme skill secrets, at top grade elixir. Kung may kakayahan ka, lumapit ka lang at kunin sila. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon ng mga bastos. Nais niyang nagawing baliw ang mga taong ito. Lamang kapag sila ay baliw, ito ay magiging ang pinaka-advantageous upang patayin ang mga ito. Maraming tao ang nakarinig ng personal na sinabi ni Yang Yiu na ang puso ng malaking hukay sa ilalim ng lupa na palasyo ay nagbunga ng maraming pera. Walang nag-alinlangan, dahil si Yang Yiu lang ang nakapasok sa palasyo sa ilalim ng lupa at ngayon ay lumabas na siya. Ipinapakita nito na malaki ang kanyang natamo. Tumibok ang puso ni Chen Tianping ng Yuhuman, at naniwala siya. Kahit na hindi siya naniniwala, tiyak na makukuha niya ang treasure hunting Martin sa balikat ni Yang Yiu. Boy, ang yabang mo.
Malamig na sumangot si Chen Tianping at humakbang patungo kay Yang Yiyo. Okay, magsimula tayo sa iyo, ang lumang immortal. Matapos mamulong sa sarili, sinabi ni Yang Yiyo sa kanyang amo sa kanyang puso, matanda, gusto kong itatag ang aking autoridad at patayin ang lahat ng mga bastard na ito. Tulungan mo akong hawakan ang linya. Oo, sa wakas medyo may dugo ka na. Tandaan, ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ay nabubuhay at ang mahina ay namamatay. Kung hindi ka pumatay ng tao, papatayin ka nila. Patayin sila hanggang sa manginig sila sa pagbanggit ng iyong pangalan. Pagkatapos lamang ay maaari kang ituring na isang kwalipikadong magsasaka. Gawin mo lang. Tutulungan ka ng iyong amo. Ang bawat salita ni Yun Changxi ay puno ng tukso. Patayin. Sinabi ni Yang Yiyo sa mahinang boses, at ang Dragon Slaying Sword ay nalaslat sa isang iglap. Kasabay nito, napuno ng kapangyarihan ng kaluluwa ang buong larangan. Pinakilos niya ang kapangyarihan ng 5 elemento at direktang sinakop si Chen Tianping. Habang pinapakilos ang kapangyarihan ng 5 elemento sa field, naramdaman din ni Yang Yiyo ang biglaang pagsiklab ng malakas na pressure ng kaluluwa mula sa 5 elemento, na nagparamdam sa kanya ng pagkahilo. Dapat mong malaman na ito ay nasa kanyang sariling gininto ang elixir field. Siya. Alam na ang Panginoon ang gumawa ng aksyon, at ang kanyang puso ay agad na napanatag. Nang nilapitan ni Chen Tianping si Yang Yiyo, puno siya ng kumpiyansa. Ang kanyang panloob na chi at espiritu ay tumatakbo sa sukdulan. Sigurado siyang kaya niyang patayin si Yang Yiyo sa isang galaw at direktang inagaw ang dower sa kanyang balikat. Sa pananaw ni Chen Tianping, hanggat hindi nakikialam si Lin Nuo, si Yang Yiyo ay isang patay na tao sa kanyang paningin. Hindi siya si Jian Janfen Fang Dayan. Bilang pinuno ng Yu Women's Beast Taming Hall, ang pinaka-ipinagmamalaki na paraan ni Chen Tianping ay ang mga halimaw na pinalaki niya. Sa oras na ito, nang sumugod siya patungo kay Yang Yiyo, bumagsak ang manggas ni Chen Tianping. Sa kanyang kaliwa at kanang manggas, mayroong 2 4-turn na demonyong ahas na tumagal ng 100 taon upang mapalaki si Chimei Wangliang. Isang berde at isang pula, ang berdeng ahas ay tinatawag na Chimei, at ang pulang ahas ay tinatawag na Wangliang. Ang 2 demonyong ahas ay sapat na upang kalabanin ang mga peak cultivator ng maagang yugto ng Nascent Soul. Ang kanilang likas na mahiwagang kapangyarihan ay kapareho ng kanilang mga pangalan. Ang kanilang bilis at toxicity ay mahirap bantayan gaya ng kay Chimei Wangliang, at napakahirap nilang harapin. Aatakehin ang sinumang makulong ng makamandag na ahas. Ang lason ay napakalakas na kahit ang isang magsasaka sa gitnang yugto ng Yuanying ay hindi makakatakas sa kapahamakan. Kapag nalasan, ang tunay na chi at ang katawan ay mabubulok. Umaasa sa 2 demonyong ahas, si Chen Tianping ay nasa mundo sa halos buong buhay niya. Sa bawat oras na maaari siyang ipanganak na muli mula sa kahirapan at patayin ang kaaway. Sa pagkakataong ito, ang kalaban ay si Yang Yiyo. Para sa kapakanan ng pag-iingat, pinalayas ni Chen Tianping ang demonyong ahas na nakatago sa kanyang manggas. Sa sandaling gumawa siya ng isang hakbang. Go, baby, gawing pool ng makapal na tubig ang batang iyan. Ikanaway ni Chen Tianping ang kanyang mga braso, at sa isang iglap, 2 demonyong hayop, isang asol at isang pula, ang sumugod patungo kay Yang Yiyo. Hiss! Lumuwa ang dila ng ahas, at kumidlat. Hindi makita ng maraming tao kung ano iyon. Ang bilis ay masyadong mabilis. Ito ay talagang kakaiba at hindi mahuhulaan tulad ng mga multo at halimaw. Ngunit para kay Yang Yiyo, hindi siya natakot sa field. Nakita rin niya ang 2 demonyong hayop na kasing ninipis ng maliliit na daliri at higit sa isang talampakan ang haba, na may malakas na hininga. Nang malapit na siya sa 3 metro ay nakaramdam siya ng malansang amoy na ikinasakit niya. Ang bilis din ng kidlat na takot sa kanya. Sa sandaling ito, nagpakawala si Dower ng mahabang sipol, squeak, at biglang tumalon palayo sa kanyang balikat at diretsyong tumakbo patungo sa 2 demonyong ahas. Xiang, bumalik ka, nagulat si Yang Yian. Bagamat alam niyang nag-evolve si Dower matapos lamunin ang mga kayamanan ng langit at lupa pagkatapos makarating sa Mountain and Sea Realm, dapat ay mas malakas siya, at nagawa niyang makatakas mula sa pagtugis ng maraming Panginoon ng Yuanying. Ang kakayahang ito ay hindi nakamit kahit ng mga master sa gitnang yugto ng Yuanying. Ngunit kung tutusin, hindi pa niya nakitang may espesyal na kakayahan si Dower, kaya nag-aalala siya. Sa sumunod na sandali, nanlaki ang mga mata ni Yang Yian. Tumili. Hiss! Ang katawan ni Dower ay biglang lumaki sa hangin na parang isang kuting, at pagkatapos ay ang mga matutulis na kuko ay nakaunat mula sa mga kuko ng kanyang mga paa. Ito ang talentong nakita ni Yang Yian pagkatapos ng unang ebolusyon ni Dower. Ito ay tila isang pagbabagong anyo, na hindi nakakagulat. Ano? Pinalaki niya ang kanyang mga mata ay ang sunod na pagtatanghal ni Dower ay mabangis. Siya. Talagang nawala sa manipis na hangin sa hangin.
Oo, tuluyang nawala. Ito ay hindi tungkol sa kung gaano ito kapilas, ngunit ito ay nawala. Pati ang hininga nito ay nawala. Kung naramdaman ni Yang Yiyo na nandoon pa rin si Dower, iisipin niyang nawala na talaga si Dower. Pagkatapos, tanging ang dalawang demonyong ahas ni Chen Tianping ang maririnig sa pagsirit at pagiyak. Puff puff puff. Isang sunod-sunod na mapurol na tunog ang tumunog, parang tunog ng kutsilyong naghiwa sa tela. Sa kanyang paningin, nakita ni Yang Yiyo na ang katawan ng tumatalo na demonyong ahas ni Chen Tianping, na hindi nagtagal sa simula, ay nabasag sa 7 o 8 piraso at nahulog sa lupa. Pagkatapos ay lumitaw si Dower at ibinuka ang kanyang bibig upang lumunin ang dalawang demonyong ahas na pinaghiwa-hiwalay. Tumili. May tili sa kanyang bibig, at bumalik siya sa balikat ni Yang Yiyo sa isang iglap. Tila sinasabi nito kay Yang Yiyo, tingnan mo kung gaano ako kalakas. Si Yang Yiyan ay bumalik sa kanyang katinuan, at labis na nabigla. Sigurado na siya ngayon na may bagong talento si Dower Instant Invisibility. Ang talentong ito ay kamangha-mangha, at ang hininga ay mawawala ng walang tunog. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Yiyan kung bakit maaaring makatakas si Dower mula sa pagtugis ng maraming Panginoon ng Yuanying. Sa invisibility talent na ito at sa sariling bilis ni Dower, hindi talaga mahuli ng mga ordinaryong tao si Dower. Sa sandaling ito, ang isang tao ay nanginginig sa buong katawan, ang kanyang mukha ay naging berde at puti, at siya ay nabigla at nagalit. Xiao Qing at Xiao Hong, baby ko, papatayin kita. Ang taong ito ay si Chen Tianping. Ang demonyong ahas na pinalaki niya sa loob ng 100 taon ay pinutol ni Dower sa 7 o 8 piraso sa 2 hampas, at nilamon sa isang kagat, na nagpabaliw kay Chen Tianping. Sa dagandong at napakalakas na momentum, sinampal niya ng 2 palad si Yang Yiyan, at nagkaroon ng malakas na enerhiya, at umihip ang malakas na hangin sa paligid. Magandang pagkakataon, pigilan, nakita ni Yang Yiyo si Chen Tianping na tuluyang tumakbo palayo, at alam niyang nawalan siya ng malay. Sa ganitong estado, siya ay tila mabangis, ngunit sa katunayan, siya ay may maraming mga pagkukulang. Para sa isang magsasaka, ang paghahanap ng mga kapintasan ay maaaring pumatay sa kanya sa isang suntok. Ang 5 elemento sa domain ay pinagpala ng master. Matapos ibuhos ang salitang, sugpuin, muli itong lumitaw kay Chen Tianping. Tinitigan ng mabuti ni Yang Yiyo si Chen Tianping, at nang makita niyang nanginginig ang buong katawan, alam niyang matagumpay ang pagsupil. Dahil sa panandaliang pagsupil, hindi makagalaw si Chen Tianping, na sapat na para kay Yang Yiyo. Ang body method ng close to the world skill ay tumatakbo, at nilapitan niya si Chen Tianping sa isang iglap, itinaas ang Dragon Slaying Sword ng buong lakas, at hinati si Huashan sa buong lakas niya, at pagkatapos ay hinamplas si Chen Tianping. Boom! Sa palihim na pagpigil ng master kay Chen Tianping, kasama ang kapangyarihan ng 5 elemento sa domain, kung hindi niya ginalaw ang kanyang katawan, siya ay papatayin. Gamit ang isang espada, direktang winasak ni Yang Yiyan ang malakas na enerhiyang natipon sa kamay ni Chen Tianping, gumawa ng mahinang tunog, at ang natitirang kapangyarihan ay direktang hinati si Chen Tianping mula ulo hanggang paa gamit ang isang espada, na nahati siya sa kalahati. Bang! Bumagsak ang katawan ni Chen Tianping sa lupa. Gayunpaman, sa oras na ito, isang malagatas na puting lalaki ang lumipad palabas sa kanyang katawan, na isang pocket version ni Chen Tianping, at lumipad ng mahigit 10 metro palayo sa isang iglap. Ito ay ang nascent soul ni Chen Tianping. Bagamat winasak ng espada ang kanyang katawan, hindi nito nawasak ang nascent soul, kaya nakatakas ang nascent soul. Humph, gusto mo pang tumakas? No way. Malamig na sabi ni Yang Yiyan, at gagamitin na sana ang kapangyarihan ng domain para ikulong ang nascent soul ni Chen Tianping. Tumili. Sa oras na ito, tumalon si Dower mula sa balikat ni Yang Yiyan, at ang susunod na sandali ay lumitaw sa tabi ng nascent soul ni Chen Tianping. Hindi, nakita ng nascent soul state ni Chen Tianping si Dower na ibinuka ang kanyang bibig at napasigaw kaagad. Ang nascent soul ay isang papel na tigre nang umalis ito sa katawan. Hindi pa banggitin ay maaaring patayin ito ni Dower, kahit na sinumang Jindan cultivator ay maaaring pumatay sa nascent soul. Si Yuanying ay purong enerhiya na kaluluwa. Tumili. Sa wakas, nilunok ni Dower ang Yuanying ni Chen Tianping sa isang lagok. Pagkatapos ay bumalik si Dower sa balikat ni Yang Yiyo at dumighay, na parang busog na busog. Ang eksenang ito ay nagpakilig sa lahat. Sa pagtingin kay Yang Yiyo at sa kanyang espiritong hayop na si Dower, ang ilang mga tao ay natakot. Ang paglamon sa Yuanying ay isang bawal sa mundo ng mga magsasaka. Ito ay hahamakin at hahabulin ng lahat ng mga magsasaka sa mundo, at mauuri bilang isang demonyo. Sa kabutihang palad, hindi si Yang Yiyo ang lumunok ng Yuanying, ngunit walang duda na ang account na ito ay maaalala ni Yang Yiyo. Demonyo! Sabay nating patayin si Yang Yiyo.
Siya ang nagtutulak sa mga espiritong hayop upang lumunin si Yuanying. Demonyo ito. Patayin mo siya, si Chang Bozai ay talagang natakot sa oras na ito. Matapos makita ang katapusan ni Chen Tianping, gusto niyang umatras, ngunit alam din niya na hindi siya pababayaan ni Yang Yiyo. Agad niyang hinimok ang lahat na patayin ang demonyo para makatakas sila. Yang. Lumingon si Yiyo at nakitang may ilang walang takot na tao na lumalapit sa kanya, habang si Chang Bozai ay umaatras. Chang Bozai, maaari ka bang tumakas? Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyo at lumawak ang kapangyarihan ng kanyang domain, agad na tinakpan si Chang Bozai na mahigit 20 metro ang layo. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.